Sa gitna ngang maringal na kasalan, isang kasunduan na nagtatakwil sa lahat ng karapatan sa 10 bahay, ang inilapang ng biyenang babae ng tuwiran sa harap ngang lahat lagdaan o lumabas doon. Sa harap ng nagtatakang mga panauhin, ang nobya ay hindi umiyak o nagmalumanay. Tahimik na kinuha ang ballpen at lumagda. Inakala ng nobyo na sumusuko na ang asawa niya. Hindi niya inasahan na kaagad pagkatapos nun. Tatlong matibay na pahayaang babae ang magpapatahimik. Sa buong pamilyang lalaki isang katapusan na hindi nila maaring hulaan. Anong nangyari? Sama-sama nating alamin. Pinatay ko ang makina nga aking lumang Honda Beat. Humingal ang motorsiklo ng huling beses bago tuluyang tumahimik sa harap ngang tatlong palapak na bahay na pintura ngang puti. Nakatayo ako sa harap ngang tirahang palagi nilang tinatawag ni Ramon na simbolo ngang tagumpay sa lungsod ng Maynila. Hindi ko napigilan ang aking sarili, inaayos ko ang sulok ng aking puting polo na medyo kupas na ang tahi. Alam ko na parang hindi ako kasya doon. Hindi dahil mahirap ako, kundi dahil ang papel na ginagampanan ko ngayon probinsyana. Simpleng empleyadang mababa ang sahot na pakahusay kong ginagawa. Lumabas si Ramon na nakasuot ng makintap na barong Tagalog, ang buhok niya ay tinakpan ng pomada at nakaayos ng maayos. Ngumiti siya. Ngunit ang ngiti niyang iyon ay hindi makakadagong pakabagabag ng masilayan ang aking motorsiklo. Ilagay mo na lang sa gilid iyon. Ha? Huwag harangin ang driveway ng nanay ko pagbalik niya. Sa susunod, grab na lang sakay, mas maganda ang dating. Ngumiti ako. Ang ngiting profesional na sinanay ko ng mahigit 1 taon. Ayos lang, kuya. Sanay na ako dito, makatitipid pa. Pagpasok ko sa sala, ang mabangong room freshener na halos bumulas sa mukha ko ay pumatit sa aking hininga. Sa malaking sofa na imported, isang babaeng nasa kalagitnaan ng edad ang nakaupo, nakahawa ng tasa ng saa. Ang kalingkingan ay nakaangat ng pakitang gilas ngunit parang pinilit. Siya signang, Linda, ang ina ni Ramon. Hindi siya tumingin sa akin. Nakatuan ang mamata niya sa kanyang telepono na nakpapalay ngang isang video tungkol sa drama ngang ibang tao. Magandang hapon po, tita. Yumukot ako. Ang tinik ko ay maingat na formal. Pakalipas ng 1 minuto, dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Ang mamatang kinapal ng eyeliner ay dumaan sa katawan ko ng parang isang scanner mula sa aking mga flat shoes na may bahit ng alikabok hanggang sa aking simpleng buhok na nakatali. Hindi nagtataglay ngang pagtanggap ang tingin na iyon. Nagtataglay ito ngang pagtatasa. Upo. Kinindatan niya ang kasupladang tinik. Parang bato na nahulog sa baso ngang salamin. Sinabi sa akin ni Ramon na receptionist ka. Makano ba ang sweldo sa isang buwan? Dahan-dahan akong umupo sa dulong sofa, makasabay ang makamay. Nasa 10,000 po, plus allowances. Karaniwang nasa 12 pag, may bonus. Ngumuso sinyang. Linda, ang ngusong iyon ay may tatangang paghamak na tiyak na sinabang niya sa salamin ng daan-daang beses. Malakas na inilapa ang tasa sa plato. Ang tunog ng porselana ay nakpatingkak sa tahimik na silid. 12,000 sa lugar na ito, 12,000 ay halos katumbas lang ng aking gastos sa pagpapaganda sa isang buwan. Pero pilit pa ring pakasalan ka ni Ramon. Tinahimik niya sandali, at iyon ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon para muling mangusap na mas matalas ang gilit ng masalita. Hayaan mo akong maging tapat. Malaking negosyo kami. 10 bahay dito at doon sa buong Metro Manila. Ang upalang sa isang buwan ay daan-daang libo ang kinikita. Kapag pumasok ka sa bahay na ito, sasabihin ngang lahat isang pulubi na nahanap ngang mayamang mapapakukunan. Naintindihan mo ba? Naramdaman ko ang klamik sa likod nega aking leg, hindi dahil sa takot, kundi dahil ang pagpapayapak sa dignidad nega ibang tao ay may natatanjing hapde. Pinigilan ko ang aking makamay mula sa panginginig at pinigilan ang aking tinik na manatiling tahimik. Tunay po ang aking pagmamahal kay Ramon, tita. Sama-sama kaming magsisikap. Pagsisikap. Tumawa singa. Linda, mapait ang tawa. Mabibili bang pakain ang pagmamahal? Ito ay panahon material na bagay na palabas. Tingnan mo ang iyong sarili. Wala kahit isang branded na gamit mula ulo hanggang paa. Ang aking anak ay sanay na pinaglilingkuran. Hindi mo kaya ang pinansyansya niya sa pamamagitan ng 12,000 sweldo. O magtatangka ka bang sumandal sa aming kayamanan? Umupo si Ramon sa tabing kanyang ina. Sa halip na depensahan ako,
Ngumiti lang siya at hawak ang kamay ng kanyang ina. Nay, medyo mabait si May. Masyadong mahigpit ka. Kung hindi ako mahigpit, ay ipapagamit nila tayo, no? Tinaas ng biruan ni Ngang. Linda ang boses, pagkatapos ay binago ang tono niya matamis, ngunit puno nga talim, sige na nga, depende sa inyong desisyon. Pero sabihin ko sa iyo ng maaga, ang pagiging manugang sa bahay na ito ay hindi kasing ganda ng romance novels. Kailangan mong malaman ang iyong lugar. Sa tanghalian na araw na iyon, niluno ko ang bawat subo ng parang niluluno ko ang buhangin. Paulit-ulit na nakukuwento si Gna. Linda tungkol sa mga magagandang babae na anak ng kanyang makasosyo sa negosyo, mga may bahay sa magandang lugar, anak ng mga makapangyarihang tao. Pinalulungkot niya na hindi pinili ni Ramon ang isa sa kanila. Nanatili akong tahimik. Ginampanan ko ang papel ngang isang manugang na nagtitiis. Nang humiling akong umalis, maaraw na ang gabi. Inilabas ko na ang aking motorsiklo nang mapagtanto kong nakalimutan ko ang aking susi sa mesa sa sala. Bumalik ako ng marahang lumakat. Pero huminto ang aking mga paa sa labas ng bintana ng sala. Maririnig ang boses ni Gang. Linda, nakausap ang isang tao sa telepono malakas at walang pakialam. Wala na ang artipisyal na karangyaan kanina. Puro plano at katusuhan. Oh, kapatid, huwag kang mag-alala. Tingnan mo ang mukhang babaeng iyon, ang palaya, madaling mausik, hayaan mong pakasalin siya ni Ramon. Kailangan namin ng libreng kasambahay. At dapat kontrolin namin siya kung susubukan niyang makikinabang, ilalabas namin siya ng walang kulay na piso. May paraan na ako. Huminto ang tibok na haking puso ng isang saklit. Paraan? Kontrolin? Lumayo ako sa kadiliman ng gabi sa labas. Tila lulunon ako ng dilim paunawa ng isang bagyo na malapit ng bumaksak. Ang balita na magpapakasal na ako kay Ramon ay dumating sa probinsya namin ng mabilis tulad ng hangin. Ang aking ama, isang lalaking nakpagod ng buong buhay sa kanyang bakuran at harding ng mahalaman, ay nakpakita ng tunay na kagalakan. Maingat siyang nahanda ng pinakamainam na manok, nakbaluktot ng sako ng bigas at naglakbay sa bus mula madaling araw patungong Maynila upang bisitahin ang pamilyang aking manliligaw. Habang tinitingnan ko ang payat na katawan ng aming ama na nakasuot ng lumang maong at slippers, nakatayo ng mahiyain sa harap ng bahay ni Gang. Linda, gumuho ang aking puso. Alam ko na mas mayaman siya kaysa sa hitsura niya ngang libu-libong beses. Ngunit laki siyang nakuturo sa akin. Ang niyok na puno ng biyaya ay nakbababang ulo. Sa buhay, hukay ang tao sa kanyang puso, hindi sa kanyang damit. Ngayon, ang pananamit ng aking ama ay inalipusta ng ibang tao. Ay! Nandito na yung tataying manugang ko. Nakatayo si Gna. Linda sa pintuan. May hawak na abanikong kawayan. Nakatusok ang ilong nang parang naamoy ngang masamang bagay. Hindi siya bumaba para salubungin kami. Nakatayo lang siya doon at tumingin pababa. Bakit hindi mo sinabihan si May na mag-grab? Para ba mag-jeep-jeep dito? At ang daladala pa niya, adumi ang sala namin. Ngumiti ang aking ama ng palakas. Inilapak ang sako sa gilid ngang bakuran. At masayang. Naktanong. Nakdalhan po kami ngang manok at kaunting bigas bilang pasalubong. Matalik na bagay iyan. Sa lungsod, mahirap bilhin ang ganito. Naku, chicken import lang ang kinakain namin. Rice sa supermarket. Iwi mo na lang iyan. Nginuso ni Gang. Linda ang magadalang regalo, pagkatapos ay kinausap ang kanyang kasambahay. Dala iyan sa likod at hugasan ang pintuan ng pasukan. Amoy manok ang buong sala. Nanatiling nakatayo ako, ang dugo ko'y kumukulo. Gusto ko nang magsalita ngunit hinawakan ako ng aking ama sa kamay mahinahon. Tanda ngang pagpipigil. Tahimik ang mga mata niya. Ngunit sa kaibuturan nito ay may matalinong pagmamasid. Ang tanghalian na araw na iyon ay naging pinakanakakahiyang sandali nga aking buhay. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain, inilapak sa mesang mahogani. Sinyang, Linda, si Ramon, at si Thea, ang kapatid ni Ramon, ay nakaupo ng parang mahari. Ngunit nang hapuin ng aking ama ang upuan para umupo, halos bigla na siyang sinakop ni Gnang. Linda, ay naku, ginong biyanan. Pasensya na. Binanlian lang namin ang sahi kahapon ng imported na floor cleaner. Hindi pa tuyo ng buo. At dala pang mahabang biyahe.
Maraming alikabok. Baka maamoy yung sofa namin. Pumunta na lang kayo nga mo sa kusina, mas mahangin doon. Mas comfortable para sa inyo. Naupo si Ramon. Kumain ng masaya ng beefsteak at nakatuon sa kanyang telepono. Nagpalayas ng walang ingat. Sa kusina na kayo, tay. Maanhangin doon. Mas maginhawa. Namu ang isang bukol sa aking lalamunan. Tiningnan ko si Ramon, ang lalaking malapit ko ng tawaging asawa. At pagkatapos ay tiningnan ang aking ama. Ngumiti pa rin ang aking ama. Ngiti na medyo nababaluktot, ngunit puno pa rin ng kabutihan. Oo, taga-probinsya lang ako, hindi sanay sa mataas na upuan. Sa kusina mas komportable nga. Sa kusina, sa tabing lalayangang basura at hindi pang niliniteng pinggan, kumain kami ng magtatama sa katahimikan. Inihain sa akin ng aking ama ang hita ng manok. Ang manok na dinala niya ay minalgisa ng mabilis at hiniwa ng maagap. Nanginig ang boses ng aking ama, "Anak, pansinin mo ng mabuti. Ang pag-asawa ay isang sugal, ngunit may karapatang ikaw ang magpasya manatili o umalis. Hindi kita pinipilit, ngunit kailangan mong tinanong ang sarili mo kung ang pamilyang ito ay karapat-dapat sa iyong sakripisyo." Ibinaba ko ang mukha ko, nahulog ang luha sa aking mangkok ng kanin. Alam ko na, tatay. Pero nahuli na ako. Nahuli sa pagmamahal, sa pangako. Inisip naman ng aking ama na nahuli ako sa ibang bagay. Bago umalis, lihim na ipinasok sa aking kamay ang isang makapal na sobre, bumubulong. Para ito sa iyo bilang pangproteksyon. Hindi na kailangan iyan sa kanila. Tinanggihan ko at ibinalik sa bulsangang kanyang matanda ng damit. Lumabas siya sa sala para magpaalam kay Ngang. Linda. Hindi man lang ito tumingin, nakatutok sa teleserye. Sige na, umuwi ka na. May pinapanood pa ako. Yumuko ang aking ama, tahimik na inilapag ang sobre sa mesa sa tabi ng florera at lumabas sa pintuan. Tumakbo ako kasunod niya, mabigat ang puso. Ngunit kasing bilis ng paglabas namin sa bakuran, malakas na hiyaw ni Ngang. Linda ang pumutok mula sa loob ng bahay. "Oy, may nanakaw! May, nasaan ka? Anong kinuhang tatay mo?" Namangha kami at lumingon. Lumabas si Nga. Linda nang mabilis tulad ng bayo, itinuro ang daliri sa mukha ng aking ama. Naklakay akong sobrang 500,000 doon sa mesa. "Pumasok ka, biglang nawala. Maktanda ka na, naknakaw ka pa rin. Ibalik mo kahat." Ang katotohanan ng buksan ang sobre, 5,000 lang ang nasa loob. Ang perang inilaan ng aking ama para sa kanila bilang pasalubong. Niyakap ni Geng. Linda ang ilusyon ng 500,000 para may sisi sa kanya ang pagnanakaw. Nang nalantad ang katotohanan, ni isang salitang paumanhin ay hindi lumabas sa bibig ni Genang. "Linda." Nginusuan lang niya ito. "Ay, baka nakamali lang ang nakita ko. May 5,000 piso rin namang ayaw ipakita ng maayos." Tahimik na natawa ang aking ama at lumabas. Ang anino niya ay mahaba at payat sa liwanag ng hapon. Sa sandaling iyon, namatay na sa aking puso ang huling piraso ng pagalang para sa babaeng iyon. Isang linggo pagkatapos ang insidenteng iyon, sinundo ako ni Ramon sa isang cafe. Romantiko ang lugar, may mahinang musika, ngunit ang mukha ni Ramon ay tense na parabang papunta sa labanan. Hinawakan ni Ramon ang aking kamay. Malakit sa pawis ang kamay niya. Sabi ni nanay, malapit na tayong kasal, kaya kailangan nating maging malinaw sa usapin ng pera. Binawi ko ang aking kamay. May masama akong naramdaman. "Malinaw? Paano?" Hinugot ni Ramon mula sa kanyang bag ang isang makapal na papel at itinula sa akin. "Ito ay isang prenuptial agreement. Gusto ni nanay na lagdaan mo ito, ang diwa nito. Lahat ng ari-arian ng aming pamilya bago. At pagkatapos ng kasal ay pag-ari ni nanay at ko. Ikaw bilang misis ay mag-alaga lang tahanan at hindi na kailangang mag-alala sa pera." Isa-isang pinakmasdan ko ang masalita sa papel, kumukulo sila sa harap ng aking mga mata. Bahagi 1. Ang pumirma, Partido B, ay hindi mag-aakusahan ng anumang ari-arian na nakarehistro sa pangalan ng Partido A, si Ramon at ang kanyang pamilya. Bahagi 2. Sa kasong diborsyo, ang Partido B ay lalabas na may sariling personal na ari-arian lamang at hindi makikibahagi sa anumang ari-arian na nabuo mula sa pamilyang Partido A. Bahagi 3.
Ang Partido B ay magbibigay ng 70% ang buwanang kita para sa magastos ng tahanan. Ramon, nagtaas akong paningin at direktang tumingin sa kanya. Inaakalang yumaman lang ako sa pag-asawa sa iyo. At ang bahagi 3, dapat akong magbigay ng 70%? Ikaw naman? Napalingon si Ramon. Ang mga mata niya ay gumagalaw ng walang direksyon. Mababa kasi ang sahod ko kumpara sa iyo at kailangan pa akong mag-invest sa negosyo, makihalong makaibigan. Ikaw, bilang babae, ang humahawak sa gastos ng tahanan. Sabi ni nanay, ito ay pagsubok kung tunay ang iyong pagmamahal o gusto mo lang ang 10 bahay namin. 10 bahay? Napatawa ako ng mapait. Naniniwala ka sa napakagandang pangako na iyan? O takot ka ring mawalan ng bahagi mo? Huwag kang magsalitang ganyan. Ginagawa ito ni nanay para sa ating kapakanan. Kapag pinirmahan mo ito, ibibigay niya sa iyo ang susi sa kanyang lalagyan. Lagdaan mo na para sa atin. Matamis ang tinig ni Ramon, ngunit di na ako ang naiwang inosont na dalagan dati. Nakita ko ang kaduwagan at kahinaan sa maganda niyang mukha. Hindi siya ang lalaking magpoprotekta sa akin. Siya ay isang malaking bata na naktago sa likod ng saya ng kanyang ina. Ngunit kinuha ko pa rin ang ballpen. Pag-isipan ko. Bukas sasabihin ko ang sagot ko. Tiklop ng tiklop ang papel. Tumayo at pumasok sa banyo. Sa loob ng maliit na cubicle, pinuwesto ko ang mga malamig na tubig sa muka para manumbalik ang aking kamalayan. Nang lumabas, nakita ko si Ramon na nakikinig sa telepono. Bumubulong ngunit sa tahimik na sulok ng tsafe, maririnig ko ng malinaw. Alo, Angel? Oh, pinipigilan ko na siyang lagdaan. Tanga-tanga naman ito, takutin mo lang ay susuko na. Oh, ipakasal nating ito para may mag-alaga sa mga magulang. At may sahod pa tayong mapupulot buwan-buwan. Hindi ko talaga siya mahal. Ikaw ang hinihintay ko. Kapag nakuha ko na ang magandang regalo ng pamilya niya, magtatayo kami ng sariling negosyo para sa atin. Napatahan ang aking matainga. Si Angel ang dating nobya ni Ramon, na sinabi niya sa akin na hindi na niya kinakausap mula panoong 2 taon. Pala, hindi lang ako ang inaakit, isang matabang hain ako sa isang bitag na itinayo ng buong pamilya niya, kasama ang kanyang kasamahan. Nakatayo ako sa likod ng isang malaking halaman sa sulok. Ang aking telepono ay nagtatala ng dulo ng pag-usap. Nagpapakita ang soundwave sa screen, tulad ng magulo ngunit matatak na tibok ng puso ko sa galit. Sige, gusto ninyong gumawang drama? Sasamahan ko kayo hanggang sa huling eksenang kasama. Pumayag akong lumipat at manirahan ng 1 buwan bago ang kasal di umano para matutunge, buhay mag-asawa, ayon sa utos ni Geng, Linda. Sa katotohanan, gusto kong makapasok sa kanilang pugat at hanapin ang katibayan para sa lahat ng aking hinala. At tulad ng inaasahan ko, sa unang araw na dinala ko ang aking maleta roon, ang kasambahay na matagal nang nagtatrabaho ay biglang nawala. Si Aling Nena ay umuwi raw sa probinsya dahil mag-aanak na ang kanyang anak. Dumating ka ng tamang-tama, sabi ning Linda nang walang pagkagulat. Tinuturo ang mga walis at basahan na nakakalat sa sulok ng hagdan. Kulang sa tao ang bahay. Kailangan mong mag-aral ngang pamamahala ng tahanan. Kapag naging manugang ka na, mamamahala kang 10 bahay, kailangan mong may kakayahan. At nagsimula ang aking impyernong buhay. 3 palapa na bahay, ang labas ay maringal. Ngunit sa loob, kalat at alikabok ng walang hangganan, parang hindi nalinis ng mahabang panahon. Bawat umaga, gumigising ako ng 4:00 para linisin ang bahay, mula sa itaas hanggang sa ibaba. May kakaibang tuntunin si Geng. Linda, hindi pwedeng gumamit ng mop, kailangan mong gamitin ang basahan ng pababa sa bawat baitang ng hagdan ng gamit ang kamay. Dahil sabi niya, mas matino na ganon. Ang aking mga kamay sanay lang sa pagtatype sa opisina. Pagkaraan ngang 3 araw ay nangana at nabalatan na sa paulit-ulit na paggamit ngang sabon at laba. Ngunit ni isang salita ay hindi ako nagreklamo. Bawat gabi kapag umuwi si Ramon mula sa trabaho, nakikita niya akong pawisang-pawisan. Isang beses lang siyang naghalikan sa nuko bilang pakitang gilas.
at pagkatapos ay umakyat ng tuwid sa kanyang silid para maglaro ng video games. Iniwanan niya akong kasama ang kumpol ngang hugasan mula sa buong pamilya kasama na ang ngapinggan ngang bisita ni Thea, ang kapatid ni Ramon. Isang hapon habang nililinis ko ang istante sa sala, umuwi si Gang. Linda na may bitbit na maraming papel na bag. Lumapit siya sa istante kung saan nakalagay ang isang asul jade na palayok. May, punasan mo iyan. Nandun na ang alikabo sa lig. Maingat akong kumuha ngang malambot na tela at dahan-dahang pinunasan. Singo, Linda ay nakatayo sa tabi ko, kunwari nag-ayos ng litrato sa dingding. Biglang ang siko niya ay malakas na tumama sa aking katawan. Sa reflex, natilihay ako, nalaglag ang kamay. Crash. Ang palayok ay bumagsak sa sahig at nakasalat-salat sa daan-daang piraso. Ang maingay na tunok ay pumutol sa katahimikan. Diyos ko! Ang palayok ko! Sumigaw si Gang. Linda, ang boses niya ay mataas na parang alarm. Lumuhod siya at inakap ang mga piraso. Ang mukha ay napakingunit, ang mga mata ay mainit at matalas. Ito ay pamana ng pamilya. Ito ay 200,000 piso. Huwag mong sabihing nawasak mo ito. Ramon, bumaba ka. Tingnan mo kung ano ang ginawa ng iyong nobya sa aming ari-arian. Tita, nitong alas. Napatigagal ako. Kayo ang naksiko sa akin. Nagati ang kilay ni Gang. Linda, ang mata ay namumukol. Ilang metro ang layo ko sa iyo. Kau ang kuhada, kau ang nagpabagay. Saan ka nakitang sinupalpal ang ari-arian ng iba? Bumaba si Ramon mula sa itaas. Tumingin sa gulo. Pagkatapos ay tumingin sa naktatampong mukha ni Thea at sa akin, ngunit hindi siya nagtanong kung nasugatan ako ng piraso ng palayo. Nakmukmok siya. May naman, bakit kasi ganyan? Iyan ang pinakamahalaga sa nanay na palayok. Gabi na nga araw na iyon, inimbitahan ng pamilya ang isang pulong. Inilapa ni Gang. Linda sa mesa ang isang sulat kamay na papel, basa pa ang tinta. Sabi niya, ayaw niyang pahirapan ako. Ngunit malaki ang halaga ng palayok. Kailangan ng malinaw na resolusyon, lakdaan ang promissory note na 200,000 at kung hindi, babawiin sa regalo ko o sa sahod ko bawat buwan pagkaasawa na. Tiningnan ko ang papel. Malinaw ang numero 200,000. Tiningnan ko si Ramon. Iniwasan niya ang tingin ko, bumubulong ng, lagdaan mo na para hindi na magalit si nanay. Sa susunod, mababayaran kita. Kinuha ko ang ballpen, namumukaw ang loob ko. Ito ay hindi aksidente. Ito ay isang bitag. Isang bitag para gawing may utang ako bago pa man lumakat sa altar. Sige, lalakdan ko. Ibinaba ko ang ballpen at pumirma. Ngunit sa loob ng aking puso, bumubulong ako. Ang presyo ng katotohanan ito ay mura lang 200,000. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo maaring magpatuloy ng palabas na ito. Pagkatapos kong pumirma, nakita ko si Thea na dumaan, ngumuso ng mapanghamak. Sa kanyang kamay ay isang piraso ng palayok na pinalilitan niya pabalikat-balikat. Sa ibabang bahaging piraso, nakita ko ang isang maliit na label na nakasulat, Divisoria, 800,000 para ihanda ang kasal at ipakmalaki ang manugang na maasikaso, nag-organisa Signa. Linda ng isang merienda sa bahay, inimbitahan ang kanyang nga kaibigan. Pinilit niya akong magsuot ng lumang unipormeng naisupalayang kasambahay. Binabaan ang aking dignidad sa harap ng lahat. Maging natural lang, ang manyetita ay magpupuri sa iyo na masipag at masusuyo. Alam ko na gusto niyang ibaba ako. Gusto niyang ipakita ang kanyang kapangyarihang biyenang babae sa harap ng nga kaibigan. Ngunit nagsuot pa rin ako ng tahimik, ang nga bisita ni nga. Linda ay mga babae sa parehong edad niya, puno nga alahas. Pinaganda ang kilay at labi, at sa bibig ay palaging puro Diyos at moralidad. Ngunit kapag nagbukas ang bibig, punong chismis at halong mapanuring salita. Ay, kumusta si Linda? Malapit na ang kasal ng iyong anak. Naririnig ko na mahirap talaga ang pamilya ng manugang mo, no? Isang mataba at makapangyarihang babae. Nakasuot ng malaking diamond ring ang sinabi ito ng malakas. Mahirap pero parang may kilos naman, sagot ng isa. Kaya ikinasal sa matanda niyan, kasi alam niya ang kanyang kalagayan. Tinawag ako ninyong Linda para magdala ng prutas sa mesa. May daling mo pa yung maprutas at balatan mo yung gubas marupok yang ginipin niya si Carmen. Dala ko ang mabigat na tray.
sariwang mansanas, imported na ubas lahat ay mahal na pinilinigan. Linda para sa pakitang gilas. Ngunit ang pagkain ko at ni Ramon ay patatas lang at gulay saluk ng mahabang panahon. Yumukot ako para ilapak ang tray. Biglang nakipag-usap ang isa sa mga bisita si Tita Carmen na itinaas ang kanyang salamin at pinagmasdan ang aking mukha. Uy, bata, mukha kitang kilala. Taas ang mukha mo, Pakita. Kumabo ang aking puso. Nakilala ko si Tita Carmen. Siya ay isang VIP na bumili sa hardin nga aking amang ang isang koleksyon ng halaman na nakakahalaga ng 2 milyong piso nung nakaraang taon. Naroon ako noon para maghandang tsa para sa kanila. Kung malalaman niya na ako ang anak ng mayamang hardinero, lahat ng aking plano ay maguguho. Mabilis akong yumukot at kunwari bumulakta sa pakubo. Tita, hindi po ako maayos, umubo lang po ako. Tinawit ako ni Geng, Linda sa usapan. Uwi na sa loop, baka makapaglagay kang sakit sa mga tita. Ay naku, ang babaeng ito saan man dumating. May problema. Mabilis akong lumayo na hawak ang walang lamang tray. Ang likod ko'y basang-basa sa pawis. Ngunit bago pa ako makapagininga, narinig ko ang boses ni Tita Carmen. Linda, ang bata mo bang kasambahay? May moles sa lik, hindi? Yung anak ni Mang Dino mula Laguna, ang malaking hardinero, ganun din ang moles. At ang katawang, ding hugis at tumatayo pa rin ang kilay na katulad niya. At si Mang Dino malalimang bulsa, libo-lilong gari-arian ang nakatago pero palabas na maralita. Tumigil ang aking puso. Tumawa ng malakas si Gana. Linda, ang tawa na nagsasalpa ng takot. Hala Carmen, napanaginipan mo ba iyan? Ang may ay anak ng magsasaka. Nagjeep pa ang tatay niya pagdating dito. May bitbit na sakong bigas. Siguro nakamali ka lang ng tao. Siguro nga. Paano naman itong dalagang kasambahay ang magiging anak ng negosyante? Sumandal ako sa dingding. Huminga ng malalim. Ligtas. Ngunit ang susunod na salita ni Tita Carmen ay nakpabalikwas na balahibo ko. Pero Linda, para siguruhin, sabihin mo kay Ramon na suriin ang dokumentasyon ng pamilya ng nobya. Baka totu, baka nakataon kang may naantik ka na gintong minahan. Tiningnan ko si nga, Linda, sa pamamagitan ng bahagyang pagbukas ng pintong kusina. Ang mamata niya ay nagliwana ng takaw na liwanag. Nagsimula na siyang magalinlanggan at ang galinlanggan ng taong mapagimbento ay mas mapanganib kaysa sa lason. Alam ko na ang mga susunod na araw ay hindi na magiging mayos. Ang larong pusa at daga ay opisyal nang nagsimula. Umuwi ako mula sa trabaho. Ang pawis ay nakadikit pa sa aking noo nang marinig ang ingay mula sa aking silid. Kumabog ang puso ko. Mabilis akong pumunta at pinuksan ang pinto. Ang takpo sa harap ko ay nagpaalap ng dugo ko, ngunit ang mapa ako ay nadikit sa malamig na sahig. Si Te, ang mahal na kapatid ni Ramon, ay nakaupo ng walang kahihiyan sa harap ng aking vanity table. Ang makahon ng makeup ko, ang simpleng maproduktong isa-isang binili ko, ay nakakalat sa sahig. Sa kanyang kamay ay ang aking lipstick, ang pinakamahalagang regalo ng aking ama sa araw ng aking karawan nung nakaraang taon. Ito ang aking pinakamahalagang bagay, nakatago sa pinakailalim ng drawer. Ay, nandito na pala ang biyenang babae ko. Hiniram ko lang yung makeup mo para sa palabas ng kaibigang babae namin. Ay naku, puro murang gamit pala. Hindi ko na itong gagamitin. Ibinalik niya ang lipstick ng walang halaga at sinabi, mahal naman itong brand kahit mukhang fake. Nilubok niya ang lipstick sa pinakamataas na antas at pinahit ng malakas sa duming likod ng kanyang kamay. Tea, anong ginagawa mo? Iyan ay regalo ng tatay ko. Sumigaw siya, ngumuso, at binitawan ang lipstick. Nahulog ito sa sahig. Nag-crack. Ang pula nga lipstick ay nahati sa dalawa at lumuglok sa ilalim ng dresser tulad ng isang bukas na sugat na dumudugo. Ay, basura talaga yan. Nababasag kahit sandali. Nakpunas siyang kamay, tumayo ng walang pagpapahalaga. Napahiram ko lang, biyenang babae. Masyadong malaking bagay para sa maliit na bagay. Hindi dahil sa, halaga dahil sa, pagmamahal ni katay ko. Naktas akong paningin at tiningnan si Thea. Ang aking boses ay nanghinginig sa kalit. Sobra ka na. Ito ay personal kong gamit, hindi ka dapat. Anong hindi dapat? Tumatok ang boses ni Ramon mula sa pintuan. Pumasok siya. Tiningnan ang gulo at pagkatapos ay tiningnan ang mukha ni Thea na kunwari nagrabyado.
Tumakbo si Thea sa kanya. Kuya, hiniram ko lang ang counting makeup, pero ang biyenang babae ay nagalit sa akin. Sinabi pa niyang magnanakaw daw ako at hindi ako maaring humawak ang kanyang nga gamit. Lumingon si Ramon sa akin, malamig ang nga mata. May, anong drama naman ito? Kapatid ko, maliit pa ito. Pahiram naman. Ano? Manugang ka at hindi mo alam na magpakabigay? Lagi kang ganyan. Hindi mo tinanong kung ano ang talaga. Sige, huwag na nating pag-usapan ang kapatid mo. Lumabas ka muna, ngunit pinigilan na ako ni Ramon. Humingi ka ng tawad kay Tia ngayon. Huwag paabutin kay nanay. Nginuya ko ang aking labi hanggang may lumalabas na dugo. Tiningnan ko si Tia ang mapakmalaking ngiti nito. Yumukot ako, mahinang ngunit klaro. Pasensya na. Umakyat si Tia ng masayang-masaya at hindi niya nalimutang kumurap sa mata kay Ramon habang umaalis. Lumabas din si Ramon, iniwanan akong nag-isa sa gulo. Gabi ng araw na iyon, habang naglalaba, napadayti ang aking kamay sa isang napagayumpong papel sa bulsang slacks ni Ramon. Nilipasan ko na sana ngunit ang mga nakatikpas na salita ay sumatsat sa aking mata. Loan Document Finance Company. Borrower. Thea Santos. Amount. Di 150,000 para sa pagkalugi sa cryptocurrency. At sa ibaba nito ay isang bank transfer receipt mula sa account ni Ramon patungo sa account ng nagpapautang na una 80,000 para sa partial payment para kay Thea. Ang 180,000 na iyon ay katumbas ngang aming pinaksamang saving sa loob ng 2 taon para sa kasalan. Nakaregister sa pangalan ni Ramon, lihim niyang binawi at ibinayat ang utang ng kanyang kapatid. Habang araw-araw ay pinagtatagan niya ako sa bawat binibling kaunting gulay at isda. At pinilit pa akong lagdaan ng wafer ng aking karapatang magmana. Hawak-hawak ko ang papel, nangingining ang makamay, nakadikit ang likot sa umikot na washing machine, parang umikot ang buong mundo. Nabubulok na pala ang loop ng palasyo nila mula pa nun. Isang linggo na nang sabihin ni Ramon na pupunta sa golf kasama ang makasosyo. Sa katotohanan, pupunta lang siya sa kampo ng kaibigan. Si Geng. Linda ay pumunta sa simbahan para magdasal. Ginamit ko ang pagkakataon lumabas daw para mamili ngunit sa totoo ay nagsimula akong mag-verify sa mga ari-arian na palagi niyang ipinagmamalaki. Naalala ko ang masinabi ni nga. Linda nung lasing sa alak at nagmamayabang ang maeksaktong lokasyon ng kanyang matinuturing na kayamanan. Lahat ay nakatala sa aking telepono. Ang unang destinasyon ay isang bahay na nakaharap sa daan sa Quezon City. Dun daw ay may nangungupahang spa na 500,000 bawat buwan. Tumigil ako sa harap nga, address tunay na mayroong spa ron. Pumasok ako, kunwaring nagtatanong ng serbisyo. Ate, matagal na ba kayong nangungupahan dito? Singang, Linda daw ang may-ari. Mahigpit yata siya. Lumingon ang receptionist ng nagtataka. Linda? Ang bahay na ito ay binili nga. Aming boss mula sa isang lalaki. 5 taon na ang nakakaraan. Ang titulo ay nakalagay dito. Itinaas niya ang kopya ne titulo sa dingding. Ang may-ari, isang korporasyon. Bahagyang natitisod ang aking mga paa. Ang unang bahay huwat. Nagpatuloy ako sa pangalawang lugar. Isang lupa na 200 metro kwadrado na dapat ay nakakahalagang 55 milyon. Dun daw ay hinihintay lang ni Gang. Linda na tumaas ang presyo bago ibenta para sa anak niyang si Ramon. Pagkaraan ng mahigit 1 oras ng pagmamanehong dumaan sa makupat na daan. Naktayo ako sa harap ngang. Isang luntiang bakanteng lupain. Isang kalawanging senyales ang nakatarak sa gitna. Lupa na may kaso ipinagbabawal ang pagbili at pagtatayo. Naktanong ako sa isang matatandang babae na naktitinda ng tubig sa kanto. Naktawa siya ng maaga. Iyan ba ang lupa ni Linda? Ay naku, matagal na iyang naaway. May kaso pa sa korteng 10 taon. Hindi na isang lapang malaki sa usurer. Halos mawala na, napatahan ang aking matainga. Ang unang bahay ay huwat. Ang pangalawa ay may utang na malaki. Hindi na kailangan pang puntahan ang iba. Ang maringal na reputasyon ninang Linda bilang real estate mogul ay isang kulop-kulay na lobo-lobo lang sa loop at isa lang na matinik at pumutok. Niloloko niya ako. Niloloko nila ang buong mundo para itago ang kanilang pag-uubos ng kayamanan.
At ang kasal na ito para sa kanila ang huling buhay na pantubog. Nakbalik ako sa bahay ng hapon na. Pagkapagpalang aking motorsiklo, nakita ko ang delivery man na humihintay. Heto, certified mail para kay nga. Linda, puwede po bang tumanggap para sa kanya? Ako ang manugang niya. Matatanggap ko para sa kanya. Kinuha ko ang sobre. Ang logo ng bangko ay nakaprinta sa itaas na kaliwang sulok. Sa ibaba ay nakamandak na malalaking titik. Paunawa sa pagpapataw ng hakbang ikatlong babala bago ang paglilitis. Bago pa ako makasilip ng malinaw sa laman, isang marahas na kamay ang humugot ng sobre sa aking makamay. Nagulat ako at lumingon. Naroon singang, Linda. Kailan siya bumalik? Ang mukha ay putla. Kahit ang makapal na makeup ay hindi nakakatagongang takot sa kanyang mga mata. May, napaapa siya? May, anong nakita mo? Sino ang nagbigay sa iyong karapatang tumanggap ng sulat ko? Mabilis na pinagit ang sobre, isinapuso sa kanyang branded na bag, isa panghuwad na luxury. Wala po tita, ang delivery man lang ay nakpapirma at tinanggap ko para sa inyo. Matagal akong sinundan ng tingin ni Gang. Linda, para bang sinusukat kung nagsasabi ako ng katotohanan o nagsisinungaling. Sa wakas ay tumihim siya ng malamig at pinagayos ang kanyang matagal na damit pangdasal. Sige, pamili. Lutuin mo ang hapunan, kailangan kong tahimik ngayon. Lumayo siya. Ang mga hakbang ay mabilis at balisa. Halos napatumba sa baitang. Tumingin ako sa likuran niya. Bahagyang nangisi ang aking malabi. Natatakot na siya. Ang hayop na napipigilan sa sulok ay kagat-agat, ngunit ilalabas din ang kahinaan na magpapalayo sa kanya. 3 araw bago ang kasalan, biglang nakasakit si Linda. Nahiga siya sa kama, umunggal ng paulit-ulit na parabang malapit ng mamatay. Ay Diyos, ang katandaan kong ito ay baka hindi na makita ang kasal ni Ramon. Nakabalot sigang. Linda sa makapal na kumot kahit 30 degrees ang temperatura. Ang boses ay hapo at naputol-putol. Umupo si Ramon sa tabi niya. Ang mukha ay malungkot. Pagkatapos ay sinalakay ako ng walang hinto. May, mag-leave ka muna sa trabaho at alagaan mo si nanay. Napagod siya sa pag-ayos ng kasal para sa atin. Naglolobo ang presyon, nagkakahilo. Ikaw ang biyenang babae pero hindi ka kumikilos. Tiningnan ko si Heng. Linda na nakaharap sa dingding. Paminsan-minsang naktitak pali sa aking reaksyon. Alam ko na nakukunwari siya. Kahapon, nakita ko pa siya na nakaupo at kumakain ng minatamis na mga habang pinapanood ang drama sa TV sa kanyang silid. Pagbukas minto, biglang nagbalot kung kumotot na gunggol. Ngunit yumukot pa rin ako. Mag-leave na po ako bukas. At naging unofficial nurse na ako, ang samut-saring utos ni Nying. Linda ay dumating. Minsan gusto niyang lugaw na may manok, kailangang lutuin ng malambot ngunit hindi dapat malagaslas. Minsan gusto na masahihin ang kanyang mapa. Isang tanghali, dala ko ang mainit na mangkok ng lugaw papunta sa kanyang silid. Bago pa man lumabas ang aking paa sa pintuan, narinig ko ang bulong sa loob. Nanay, sapat na. Sigurado ko nakita na ni Mae ang lahat. Maniniwala na siya. Naktawa ng pabulong. Si Ramon, dapat naman, para matutong sumunod sa akin. Maluso ang tinih ni Gang. Linda, wala ng bahit ng pangangalay. At ang pagkukunwari ko'y may dahilan para magawa ni Ramon ang paghihingi ng pera. Mamaya sabihin mo sa kanya na kailangan ng pera para sa gamot at suporta. Ang babaeng ito ay matipid. Bigay muna bago pa man ikasal. Nakatayo ako sa labas ng pinto. Ang mangkok ng lugaw sa kamay ay mainit ngunit hindi kasintainit ng hapdi sa aking puso. Tinitiknan nila ako bilang isang ATM machine, bilang isang puppet para paglaruan. Huminga ako ng malalim, kumatok. Nanay, mayroon po kayong lutong lugaw. Salup, biglang tahimik. Ingay kuskusan kama, pakmamadaling hakbang. Nang itula ko ang pinto at pumasok, singang. Linda ay nakahiga na ng walang galaw, nakipit ang mga mata. Si Ramon ay nakaupo sa tabi niya, minasahe ang kamay na ina. Ang muka ay mapagmahal nakakakilabot. Nanay, gumising ka na kaunti at kumain ng lugaw. Mahinang binuksan ningang. Linda ang mamata, mahina. Hindi ako makatalunin. Pero dahil sa iyo nakpagot, kakain na lang akong kaunti.
Inubos niya ang buong mangkok. Naglilimas pa ang dila ngunit ang bibig ay nagrereklamo pa rin na mapait. Nang tapos ng kumain, pinaalis niya si Ramon para sa banyo at iniutos sa akin na bumalik sa kusina. Habang inaalis ko ang basura sa silid ni Gang, Linda, salop ng itim na supot na nakatago sa ilalim ng kamakasama ang mabalat ng minatamis at candy wrappers nakakita ako ng napilpil na papel. Binuksan ko ito. Hindi ito prescription. Hindi rin medical certificate. Ito ay resibo ng isang skin clinic. Non-surgical facelift plus filler injection. Bayad, Bayo 125,000. Petsa at oras. 9 a.m. Ngayon habang sinasabi niyang nagpapatingin siya sa doktor. Ang sakit na pagod niya ay dahil sa pag-inject ng filler na naging masamang reaksyon sa pisngi kaya naman nakukubling nahiga sa silid. Kasabay nun ay pinagsamantalahan niya ang pagkakataon para pahirapan ako. At ang 5,25,000 na ito siguradong hiniram ni Ramon mula sa kung saan-saan o nanggaling sa isa pang utang. Pinihil ko ng mahigpit ang resibo. Ang kuko ko ay lumubog sa aking palat at nasaktan. Sige lang, biyanang babay. Kung ganon ay may regalo na rin ang manugang mo. Gabi nga araw na iyon, inibitahan ako ni Ramon sa balkonahe para sa alwan. Malamig ang hangin ngunit hindi matanggal ang pabibigat ng pagitan namin. Niyakap ni Ramon ang aking bewang mula sa likod. Ang baba niya ay nakasuporta sa aking balikat. Ang boses ay malambing tulad nung maunang araw namin. May, nakikita ko si nanay na nakakasakit, nakakaawa. Ang aming maari-arian ay nakapit sa iba't ibang sulok, mahirap maging likido ngayon. Kahit gusto naming ibenta para sa gamot at kasal, komplikado. Nanatili akong nakatayo, hinayaan siyang makuwento. Anong ibig mong sabihin, Ramon? Inilibot ni Ramon ang katawan ko para harapin siya. Tumingin sa aking nga mata ng pinakamaalap na tingin na kaya niya. May, narinig ko na ibinenta ng tatay mo ang lupa niya sa probinsya. Sabi nila, mas 10 milyong piso ang kita niyan. Ang lupa ba? Ay naideposito na sa savings. Kinikili na kinikili ang katawan niya sa pag-asam ng lahat. Naktawa ako ng maikli sa lubong aking isip. Pero kalmado ang sagot ko, inilagay ng tatay ko sa savings account ko. Nagsayaw ang mga mata ni Ramon tulad ng nagliwanak na ilaw. Diyos ko, talaga, 10 milyon, alos ganon sabi niya. Niyakap niya ako ng masidi. Ang boses ay nangingini sa kagalakan. May, ang galing-galing mo. Ito ang magagawa natin sa araw ng kasal. Kunin mo ng cash ang pera. Si nanay ay nagsabi na ang tradisyon sa pamilya namin ay ang bagong manugang ay naghahandog ng salapi sa altar bilang pangako. Pagkatapos ay itago ko para sa iyo. Pansamantala lang. Yumuko ako nang nakukuha niya. Sige, bukas pupunta na ako sa bangko para sa proseso. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hinalikan ng aking piski. Ang bibig ay nakatatambol na nonsense. Pinakamabuting asawa, pinakamapalat na lalaki. Ilang buhay na rin ang pinatagumpayan ko para mapangasawa ka. Bitaw ko ang makamay. Ang mamata ay nakabukas at nakatingin sa walang laman na espasyo sa harap ko. 10 milyon. Iyan ang presyong kasal na ito para sa kanila. Gusto nilang lunukin buto at lahat. Gabi na noon hindi makatulog bumaba ko sa kusina para uminom tubig. Dumaan ako sa silid ni Gang. Linda ayon sa kanya ay may sakit. Ngunit may narinig akong nakakatawang boses. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sa pamamagitan ng puwang, nakita ko signang. Linda at si Ramon na nakaupo at nagbibilang ng pera malamang ay ilang manggabaryang inihanda para sa sari-saring pag-ayos ng kasalan. Magaling ka, Ramon. 10 milyon. Kapag nadala na iyon ay mababayaran ko na ang lahat ng utang sa bangko at may babalik ang manaypanla nating ari-arian. Mayroon pa namang natira para bumili ng kotse. Pumalo ng malakas ang palat ni Ngang. Linda sa hita niya. Ang mukha ay namumula sa kasabikan. Kapag nakasalan mo na siya, hanapin kang pagkakataon para masaktan at ipaalis tapos atin na ang lahat. Huwag mag-alala. Nanay. Si Angel ay matagal na rin naghihintay. Kapag tapos na ito, sisisante ko si May. Ang babaeng probinsyana na iyan nakakabuisit na mukha. Nakatayo ako sa dilim. Ang kamay ko ay sumisikip sa baso ng tubig. Ang luha ko ay matagal nang natuyo. Ngayon, apoy na lang ang naiwan ang
Apoy ng sama ng loop na nagliliyap ng matindi. Gusto ninyong lunukin ang 10 milyon ko. Silang, darelhin ko ang pea. Ngunit tingnan natin kung makakain kayo ng mayos. Sa mga huling araw bago ang kasal ng siglo tulad ng mapanuyang tawag ko dito sigeng. Linda ay abala ng labis. Kumuha siya ngang isang buong team, event organizer para palamutian ang bahay ngunit tawat-tawat sa bawat sentimo. Pinilit silang gumamit ng plastik na bulaklak sa halip na sariwang bulaklak para makatipid ngunit sa litrato. Kailangang mukhang luxury. Inupo ako para sumulat ng mga imbitasyon. Ang listahan ng nga panauhin ng aming pamilya ay ibinigay ko na kay ngang Linda noong nakaraang linggo para may print ng ma-invitation card. Ngayon, inihagis sa akin ang isang bunton ng manakaprint na imbitasyon sinabi sa akin na maglagay lang sa sobra. Kinuha ko ang bunton at sinuri. Tito Ernie, Pinunong Barangay. Tita Nena, Tinderong Sari-Sari Store. Kuya Junjun. Super Eng Tricycle, ang mga pinakamalapit na kamag-anak at mga kausap ng aming pamilya sa probinsya wala kahit isa sa listahan. Pinalitan ng mga panggalan na hindi ko nakikilala. General Manager ng Company A, Vice President ng Conglomerate B. Tita, bakit kulang ang mapanauhin nga aming pamilya? Nasaan ang matito at tita sa probinsya? Ang makaibigan ko mula sa high school. Nakaupo si Gnay. Linda na nakpapagandang nguko, humihip-hip para matuyo. Ni-filter ko na iyan. Maikli lang ang sagot niya. Ang kasalang ito ay para sa mga marangal na panauhin. Ang mga kamag-anak mula sa probinsya na maputik ang paa at magulo, ang damit mapapahiya lang kami nila. Tinapon ko na ang listahang iyon. Ngunit iyan ang mga pinakamalapit naming pamilya. Malapit? Pak mahirap ay wala silang pinakaiba sa sinumang estranyo. Nag-hire na ako nga isang team ngang model para kumatawan sa pani. Nang nobya maganda ang mukha, magandang damit, ganun ang karapat-dapat na kasalan. Sinabi ni Gang. Linda ito at itinaas ang kanyang baba patungo sa basurahan. Tumingin ako sa loob nito. Ang mapapel na kasulat kamaing aking. Ama para sa listahan nga panauhin maingat na nakasulat. Ay naisalpak ng buwat naghalo. Sa balat nagprutas. At makot tompats na marumi. Ang paginsultong ito ay lampas na sa limitasyon negay lahat negay tolerable. Hindi lang ako ang ininsulto, niya inangkin niya ang karapatang yumapa sa pinakmulan ko. Gusto niya ngang pakitang gilas na kasalan gustong gawing nga bagunan ang aming pamilya sa kanyang dula-dula ang palabas. Walang salitang lumabas sa akin. Tahimik kong pinunas ang mapapel mula sa basurahan. Pinatar ang maito at inilagay sa aking bulsa. Opo tita, ihahanda ko ang lahat. Lumabas ako sa bakuran at tinawagan ang aking ama. Sa kabilang linya, mainit ang boses ng aking ama, may halong tunog ang manok sa likod. Kamusta ka anak? Handa ka na ba? Tatay. Pinipigil ang aking boses. Ikwento sa aking ama ang lahat ang 10 milyong plano, ang pakitang gilas ni Geng. Linda, ang sinayang listahan. Nakini ang aking ama ng walang imik, walang buntong hininga, walang biglaang galit isang nakakatakot na kalmadong uringa, katahimikan ng lalaking nakaranas ng sapat na bagyo sa buhay para malaman kung kailan magtitiis at kailan lalaban. Tapos ka na umiyak, mabuti, punasan na ang luha. Gusto nila ngang malaking palabas ipapakita natin ang tunay na palabas. Gusto nila ngang marangal namga, panauhin ipapakita natin kung ano ang tunay na marangal. Sundin mo ang aking sinasabi. Bukas, magpapadala akong isang regalo para dalhin mo bilang handa mo. Anong regalo, tatay? Hintayin mo lang. Sabihin sa kanila na ang panik ng nobya ay mag-ayos ng sariling sasakyan, hindi na kailangan ng aming pamilya ang paksundo ng nobyo. Baka hindi sapat ang parking nila para sa aming masasakyan. Matapos putol ang tawag, natanggap ko ang isang mensahe mula sa aking ama, isang litrato. Isang hanay ngang, nga itim na kotse na kumikislap ang sasaklay hanggang sa dulong daan sa harap ngang aming tahanan sa probinsya. Nangunguna rito ang isang Rolls-Royce Phantom na pang-eksklusibong bilang ng plato. Napatalo ang aking hininga. Ang aking ama ang lalaking palagi kong iniisip na isang simpleng hardinero, anong mabagay ang itinaago niya sa akin sa lahat ng mataon? At bukas, kapak nabuksan ang pintuan ng kasalang ito, kayang-kaya ba ni Geng, Linda at ni Ramon natiisin ang bigla.
Ang gabi bago ang kasal ang pinakasagrado raw na gabi. Sa buhay ngang isang babae ay para sa akin ay isang mahabang siglo ngang pagdidilangang mapait na katotohanan. Nakaupo ako nang nakakunot ang mga tuhod sa kasal na kama. Ang bedsheet na pula na binalian ng bulak at may burda, ngang gabulaklak ay malamig sa haplos. Sa labas, maririnig ko ang ingay nga, mga nag-ayos ng tenpukpok ng martilyo sa bakal. Paminsan-minsan ay may sigaw ng mga manggagawang hindi binayaran ng mayos ni Genang. Linda, nabuksan ang pintuan ng silit. Pumasok si Ramon na may amoy ng beer. Umuwi raw siya mula sa pakikisama sa mga VIP. Nabisita pero ang nalagyan ng pula, ng labi sa kanyang puting polo ay hindi marunong magsinungaling. Tiningnan ko ang bakas ng labi, hindi naramdaman ang sakit na dama ko lang, ang kadiri na umakyat hanggang sa lalamunan. Bakit gising ka pa? Bukas, 4 am ang bangon para magpaganda ka. Inalisin ni Ramon ang kanyang itaas na suot, ang tinik ay mabagal sa inumin. Inihagis ang sarili sa kama at hindi man lang tumingin sa akin. Nasaan ka galing? Nakiisa sa mga kaibigan, mga tao sa negosyo, kailangan silang alagaan. May matamis na pakontak-kontak bukas. Natuon si Ramon sa telepono, nagtatiap ng mabilis. Nagliwanag ang screen niya, humagupit ang pangalan. Angel nagpadala ng mensahe. Bukas, magtanghal ka ng mahusay. Hinihintay kita. Angel kasama sa negosyo. Ang dating tawag na ginagamit ng malalaking may relasyong hindi nila inaamin. Natawa ako ng bahagya ang tawa, ay nalungga sa malaking silit. Bakit ka tumatawa? Nakikiusap sa kasosyo sa negosyo, huwag kang maginala ng wala. Naktayo si Ramon at mukhang nainulol inabot ko ang kanyang barong bukas para sa kasal. Hindi ako nagseselos. Iniisip ko lang na bukas ay isang malaking araw, panatilihing malusok ang katawan. Uminto si Ramon sa harap ko, pinigil ang aking pulso. Sinikip ng halos mapiza ang buto. Sinusubaybayan mo ba ako? Sino ang nagkuwento sa iyong panggalang iyon? Nasa saved contacts mo. Sinabi mo mismo kanina kasosyo sa negosyo. Nagtatanong lang naman ako. Binitawan niya ang aking kamay at itinapon ako sa kama. Tinuro ang aking mukha. Ang daliri ay nanginginig takot o galit. Hindi ko alam. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Siya ay isang kaibigan na tumutulong sa aking negosyo hindi tulad ng ordinaryong asawa sa bahay. Bukas, gumawa ka ng maayos, huwag kang manghimasok sa aking kahihiyan. Kung mapahiya mo ang aming pamilya, huwag kang magreklamo sa kahihinatnan. Inakap niya ang unan at lumipat sa sofa, iniwanan akong mag-isa. Natatakot ba siyang harapin ako? O nahuling ang pahayag sa kalagitnaan ng pag-inom? Nang regular na ang paghinga ni Ramon, dahan-dahan akong lumabas sa balkonahe. Pinahampas ng hanging gabi, ang aking mukha malamig at matulis. Hinila ko ang aking telepono at tinawagan ang isang numero na itinago ko mula pa sa nakaraang linggo. Hello, Ate. Miguel, nandito na si Mai. Sa kabilang linya, agad na sumagot ang boses malinaw at propesyonal. Handa na, Bibi, Mai. Lahat ng dokumento ay kumpleto na, ang patunay ng pinakmulan ng ari-arian, ang promissory note na pirmado ng nobyo mo, ang katibayan ng pangangalo niya, at ang buong dokumento ngang pagbili ngang bet debt mula sa bangko. Lahat ay nasa aking briefcase. Gusto mo bang ipadala ko na ngayon para maaari kang humiling ng pagkansela ng kasal? Tiningnan ko sa loob ng silit ang lalaking natutulok ng payapa sa panaginip ng 10 milyon. Tumingin ako sa bakuran sa ibaba, kung saan si Linda ay nagaatas sa mga manggagawa para itama ang baluktot na sign ng kasal. Ang sama ng loob ko ay hindi na kumukulo ng malakian. Naging yelo na ito, matalim at malinaw. Hindi, Ate. Miguel, kung kanslahin ko ngayon, masyadong madali para sa kanila. Gusto kong mas malaking entablado. Nagininga ako ng malalim. Bukas, dumating ka ng nasa tamang oras, hayaan mo silang umakyat sa pinakamataas na estado ng kanilang huwat na kaluwalhatian, tapos bubuwagin natin ang sahig sa ilalim nila. Naintindihan ko. Hanggang bukas, bebe. Mai. Matulog ng maayos. Ibinaba ko ang telepono. Matulog ng maayos. Paano ako makakatulog ng maayos kapag bukas ang itataya ko ang entablado eneha, aking buhay at ang buhay nila? Bumalik ako sa silit. Tiningnan ang malaking larawan ng
Kasalan na nakalagay sa dingding si Ramon na ngumingiti ng maluwag at ako na ngumingiti ng pinilit. Bukas, ang ngiting pinilit na ito ay maglalaho at ang ngiting tunay na nagwagi ay lilitaw sa bibig ni sa amin. Humiga ako, patuwid ang tingin sa kisame na may mga ornamentong nagsisimula ng magtanggal-tanggal. Isang bitak ang tumatakbo mula sa sulok ngang kisame hanggang sa gitna ng silit tulad ng paunawa ng isang pakbaksak na hindi maiwasan. Ikaviya ng umaga naktunog ang alam tulad ng signaleng pakikidigma. Nakpumilit akong tumindik. Medyo nahilo sa kakulangan ng tulog ngunit hindi kapanipaniwalang malinaw ang isip. Ngayon, hindi lang nobya ang hahayo. Nagtataglay akong lakas ng isang mandirigma at ang makeup na ito ay aking mukha na pang komunidad. Dumating ang makeup artist, isang batang babae na habang nagpoproteina sa aking mukha ay nagkukuwento tungkol sa mga viral na chismis at drama sa social media. Hindi niya alam na doon mismo, isang tunay na buhay na drama ay malapit ng magpremyere, mas makulay pa sa anumang teleserye. Ate, medyo tuyong-tuyo ang balat mo. Baka hindi natulog ng mayos dahil sa excitement. Na-admit ko naman na astig talaga si Ramon mo. Nakita ko kanina sa labas ang dekorasyon, nege entrance talagang fresh flowers. Siguro nakakahalaga, nege mabigat yan. Ngumiti ako ng mahinahon sa salamin. Ang ma-fresh flowers na iyon ay maumabot na sa pagod na bulaklak mula sa ibang kasalan pang kasabay, hinubok pang tubig para mukha pang bago. Habang giniginawan ang background ng makeup ko, ang musika ngang kasal ay naktuno ng mas malakas mula sa labas. Mix ng malumat bagong awit tukma sa natatanging panlasanig ng Linda. Ang damit ko puting kasal. Ako mismo ang nakrent nito nang hindi sinabi kay ngang Linda. Sinabi niya sa akin na hindi na kailangang gumastos sa mamahaling damit, magsuot kang abot kaya, isang beses lang naman ito. Ngunit nagren akong pinakamaganda at pinakamahal sa aking sariling pera. Gusto kong maging ganap na maringal at mapakmalaki sa sandaling mapagpasyahan. Nabuksan ang pintuan ng silit, pumasok si Gang Linda. Ngayon, nakasuot siyang makulay na Filipiniana na punong nga detalye, punong ginto sa palamuti. Makorales at alahas sa lig, pulso, at mga daliri. Ginto sa kahit saan. Ginto mula saan? Lahat ay pangartikulo na mula sa jewelry shop na nangungupahan ng alahas para sa kasal. Tinitingnan niya ako mula ulo hanggang paa, ang tingin ay walang kahit bahit ng init ng isang biyenang babae na tinatanggap ang manugang. Ang tingin ng isang babaeng tinitingnan ang kanyang produkto bago isahat. Ayos naman. Malit lang ang problema pero ayos naman ang dating. Itinataas niya ang baba niya. Huling babala. Kapag lumabas ka sa entablado, sundin mo ang lahat ng sinasabi ko. Huwag kang sumagalit, huwag kang makmukhang malungkot. Puno ng mahahalagang bisita ang kasalan pa ngayon. Kung mapahiya mo ako, palabasin kita ng hindi kumakain. Opo, tita. Naalala ko na. Yumukod ako at inayos ang aking guwantes na pula ng medyas. Saka na, handa na ba ang 10 milyon? Saan ang pera? Bumubulong signa. Linda, ang boses ay punong takaw. Opo, kasama ang tatay ko. Prakesh, buo ang 10 milyon. Namukaw ang mamata ni Gang Linda, nilunon ang sariling lawe. Pinalo niya ang aking balikat ng isang beses, ang unang paghalik ng kamay na peke at artificial. Mabuting manugang. Sige na, handa na, dating na ang sasakyan kasalan. Sumunod ako sa kanya pababa. Ang sala ay puno nga tao, ang nga pangakong kamag-anak na nagren para mag-arte bilang marangal ng mga bisita. Nakasuot ng mayos, nagsasalita ng malakas, nakatayo si Ramon sa gitnang sala. Puti at makintap ang barong. Mukha siyang isang prinsipe, ngunit isang palakang prinsipe na hindi pa nababago. Nang lumabas ako sa hagdan, nagawang grupo ang ingay ngang pakpapalakpak. Nakita ko ang mata ni Ramon na natigagal sandali. Marahil ay hindi niya inaasahan na ang babaeng kanyang inasala ay magiging ganito. Ngunit agad na lumipat ang tingin niya sa labas ngang pinto, hinahanap ang sasakyan ng perangang aking ama kaysa sa nobya. Isa-isang bawat hakbang ko ay may tunong mataas na takong sa sahig tatag at katiyakan. Tumibok ang aking puso ng malakas, hindi sa takot kundi sa kasabikan. Bago kami lumabas ng pintuan para sumakay sa sasakyan ng kasal, lumapit si Ngang Linda sa MC, isang lalaking masalitain at sanay sa mga tipikal na awit. Bumubulong si Ngang
Linda ng kaunti. Nakita kong tumango ang MC ng paulit-ulit at nag-thumbs up. Lumingon sa akin si Gang. Linda, ang sulok ng labi niya ay nakaangat isang bago at misteryosong ngiti. Ang hiting iyon ay nakpalamig sa aking guluhot. Nahanda na siya ngang bitak at siguradong. Naniniwala siya na ang mangmang na biktima ako ay susugal ng masaya doon ng walang paraan ng pagtakas. Ang reception hall ay nasa loob ng isang hotel inilagay sa pinakamurang kwarto sa pinakasulok na lugar. Puno ng tao, ang LED lights na kulay pula, asul, at ginto ay nagpapalipat ng liwanag sa lahat ng direksyon. Ang malamig na usok ay pumupuno ng espasyo para makmukhang marangal ngunit sa katotohanan. Para maktakip ng mamansa sa mantel at mga plastikong bulaklak na puno ng alikabok, hawak-hawak ni Ramon ang aking kamay sa pagpasok sa reception hall. Lumipat ang aking mga mata sa karamihan, sa paningang pamilya nga nobyo, ang nga marangal na bisita ni Ngang. Linda ay nakaupong maingay at malakas ang salita. Ngunit sa gitna nila, nakilala ko ang ilang mukha na puno ng tattoo at puno ng muscles na kasuot ng masikip na polo. Hindi iyan mga kasosyo sa negosyo, iyan ay mga nakpapautang. Hindi sila dumating para magbigay ang pagbati. Dumating sila para bantayan ang may utang na huwag makatakas at para makita kung matagumpay ang fundraising mula sa panieng nobya. Sa paning ng aking pamilya, nakaupo ang aking ama sa unang mesa tuwid ang likod, kalmado tulad ng isang payat na tubig sa taglagas. Sa tabi niya ay ilang piling kamag-anak na lihim kong inimbitahan ng maaga. Nakasuot sila nga ordinaryong damit lubhang magkaibang larawan kumpara sa artipisyal na pakitang gilas ng kabilang panig. Tumingin sa akin ang aking ama at dahan-dahang yumukot ng isang beses. Ang pagtangong iyon ay nagbigay sa akin ng lakas ng libo. Hinawakan ni Ramon ang aking kamay basa sa pawis. Bumubulong siya sa aking tainga hindi mga salita ng pagmamahal, kundi, nakita mo ba ang itim na bag sa ilalim ng mesang tatay mo? Pra iyon ba? Oo, Kuya Ramon, pra iyon. Lahat ng pera ng aking ama. Huminga ng maluwag si Ramon. Ang ngiti niya ay naging mas maliwanag kaysa dati. Sinipat niya ang aking kamay ng mas mahigpit at mabilis na humakbang patungo sa entablado para bang natatakot na ako ay bibiglang tumalikod at tatakbo. Ang MC ay nagsimulang magsalita ng malakas. Mga kinakasamahan at mga kaibigan ng dalawang pamilya, mga mahalagang bisita. Ngayon ay isang masayang araw ang araw na ang dalawang ibon ay naktatayo ng isang pugat. Mga template na salitang gipatuloy na dumadagadag tulad ng daloy ng tubig. Nakatayo ako doon tulad ng isang manekin. Ang isipan ko ay bumabalik sa maunang araw ng aming pagmamahal, noong panahong iyon. Kahit siya ay mukhang mabait inabot niya, ako ngang comfort food sa kalye-kalye, nangako siyang poprotektahan ako. Ang pera at kapuri-puri ay nagbagong tao o ang katotohanan ay hindi talaga nagbago. Tanging ang pagkakataon ay nagbigay ngang puntirya para maging totoo ang kanyang dati ng masamang kalooban. Nang tapos na ang palitan ng singsing, pumalo ng paulit-ulit ang makamay. Halos mag-utos na ang MC na magtosting sila nang biglang tumigil pinatay ang musika. Tumaas ang boses ni Ngong. Linda sa microphone malinaw at matulis, pinuputol ang kasiyahan ng kasalan. Lumabas siya mula sa mesa ng ma-host at umakyat sa entablado. Ang aura ay parang may pinuputungan. Hawak ang isang makapal na red na papel. Namatay ang buong reception hall. Maririnig mo na lang ang hangin mula sa aircon. Ang lahat ay nagtataka sa bawat isa. Nakatayo si Genga. Linda sa gitna nga entablado. Luminis ang lalamunan at nakpakita nga. Ngiti ngang pakmamahal ngang isang inangunit ang mga mata ay tulad ng patalim na gunting na tumitik sa akin. Magino at ginang. Mahal na bisita na tutuwa. Kami ngayon. Dahil tinatanggap namin si Mai sa aming pamilya. Ang aming pamilya, tulad ng lahat ng nakakaalam, ay may sarili ring katayuan at mga prinsipyo. Ngunit palagi kong tinuturuan, ang aking anak ang pera ay pansamantala, ang pagmamahal ay walang hanggan. 123 tahimik na palakpak ang umangal ang magabayat na kasama ni Kang Linda. Nagpatuloy siya, ang boses ay nagiging mas matalas para ipakita ang kanyang layunin. Para mapatunayan ang purong pagmamahal na wala sa material na bagay, at para ang kapwa pamilya ay
Ganap na mapayapa ang isip ngayon dito sa banal na entablado na ito. Mayroon akong espesyal na regalo para sa manugang ko. Itinaas niya ng mataas ang mapulang papel na kasama niya. Hindi ito titulong bahay, hindi ginto, ito ay pangakong pagmamahal. Gustong nanay na ito na ang manugang ay lagdaan ito sa harap ng daan-daang bisita para kumpirmahin ang kanyang tapat na puso. Tiningnan ko ang matigas na papel, alam ko nang mabuti kung anong nakasulat doon. Ngunit ang pagpilingang sandaling ito sa entablado, sa harap ng lahat para puwersihin akong pumirma o mapahiya, ito ay isang pinakamasinsalang pakana. Lumapit si Linda sa akin. Isinaksak ang papel sa aking dibdib. Bumubulong ng malapit sa aking tainga, pinipilit. Sige na manugang. Ipakita sa lahat na mahal mo si Ramon para sa taong siya, hindi para sa 10 bahay namin. Lakdaan mo ito at magsisimula na tayo ang toasting. Hawak ko ang papel, parang hawak ko ang mainit na uling. Ang lahat ng ilaw ng entablado ay tuwid na nakatutok sa akin. Libo-libong pares ng mata ang nakatutok sa aking mukha, may usyoso, may nag-alala, may naghihintay para sa palabas. Ang mga nagpapautang na punong tattoo ay nagsimulang magtayo-tayo at kumuwentuhan. Binuksan ko ang papel. Ang malaking titik ay tumalap sa aking mga mata. Wavering lahat ng karapatan sa ituturing na ari-arian at pamana. Ang nilalaman ay maikli ngunit malupit. Ako, Mae Santos, ay kusanglup na talikuran ang lahat ng karapatang may kaugnayan sa kasalukuyan at hinaharap na ari-arian ng pamilya ng asawa. Hindi ako mag-aangkin nege dibisyon nege ari-arian sa kason ne diborsyo. Magbibigay ako ng 100% ng kita para sa sambahayan. Basahin mo ng malakas para marinig ng lahat ang pagpapatunay ng iyong katapatan. Tinula niya ang kamay ko. Ang kanyang makapal na kuko ay bumaon sa aking balikat sa pamamagitan ng manipis na tela. Tumingin ako kay Ramon. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang ina, nakapitong bisik sa dibdib. Ang mukha ay parang tao na nagmamasid, hindi kasangkot. Nang tumingin siya sa akin, bumubulong siya sa pagitan ng ngipin. Ang boses ay umaagas na parang masamang ahas. Lagdaan mo na, huwag ka nang magawa ng palabas. Kung hindi mo lagdaan, huwag kang umalis sa kasalang ito ng buo. Nasa ibaba ang tatay mo, gusto mo bang siya ay atakihin sa puso? Ang banta na ikinabit ang aking ama, dito ay napadaksa nga mainit na dugo sa aking ulo. Palabas talaga ito. Sa labas, nagpapamalas ng pagmamahal at moralidad. Sa loob, lantarang pagnanakaw. Sa ibaba, ang magabayat na kasama ni Ngong. Linda ay nagsimulang sumiga. Lagdaan! Lagdaan! Ang pag-asawa sa panahon ngayon ay para sa pagmamahal, hindi para sa pera. Iyan ang tamang biyanang babae. Sinusubukan ang pusong manugang. Ang pag-alangan ng nobya ay may ibig sabihin malinaw, interesado siya sa kayamanan. Ang mamapait na salita ay parang mapalaso sa akin. Naramdaman kong nag-iisa ako sa isang lupon ng mga mandaragit, ngunit hindi ako maaring sumuko. Nakatingin sa akin ang aking ama. Nakihintay si Ate Miguel sa aking utos. Kinuha ko ang gintong plumang ballpen na ibinigay ni Gang Linda. Hindi nanginig ang aking kamay, hinawakan ko ito ng mahigpit hanggang puting-puti ang aking malitit. Tita, sinalita ko sa microphone, ang boses ay malinaw at malamig, kumukuhang lahat ng atensyon. Gusto po ba ngang tita na lagdaan ko ito para mapatunayan na hindi ako nagnanasang magtakaw sa ari-arian ng pamilya? Oh, tama, lagdaan na. Paulit-ulit na tumango si Gang Linda. Ang mga mata ay nagniningning. Sige lang manugang, alam kong masunurin ka naman. At kung lalagdaan mo ito, ibig sabihin, mula ngayon, ang ari-arian ng isa't isa ay hiwalay, ang utang ng isa ay hindi responsibilidad ng isa pa, tama ba, tita? Natigagal si Ngong Linda ng isang segundo, bahagyang napatigagal sa aking matalas na tanong. Ngunit ang kanyang kasakiman at labis na pagtitiwala sa sarili ay nananaig sa kanyang pag-isip. Akala niya ay tungkol ito sa aking maliit na sweldo. Siyempre, ang bahay namin ay malinaw, lahat ay klaro. Lagdaan mo na, tumango rin si Ramon sa tabi niya. Lagdaan mo na. May malapit nang lumipas ang tamang oras. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng murang pabango ni Ramon, ang mabangong makeup ni Linda, ang mas mali mula sa kusina ng hotel, lahat ay naghalo at lumikha ng amoy ng pakabulok. Hindi na kaya pang tiisin ang palabas na ito kahit
Isang segundo pa. Inilagay ko ang pluma sa papel. Sige, lalaktaan ko. Huminto ang pahinga ng lahat sa reception hall. Nakasuporta si Geng, Linda. Ang mga mata ay nakadikit sa aking pluma tulad ng gustong lunukin ito. Binago rin si Ramon ang posisyon niya, ang ngiting tagumpay ay nagsimulang lumabas sa kanyang labi. Inakala nilang nanalo sila. Inakala nilang naipuspos nila ang daga sa bitag. Hindi nila alam na ang pirma na ito ay hindi ang aking hatol na kamatayan, ito ang death sentence para sa kanilang walang hanggang pagnanasa. Matatag kong inilagay ang pluma sa papel. Ang espasyo ay parang natigil, ang tunog lang ng papel ay marinig habang gumagalaw ang pluma. Sot-sot. Ang munting tunog ay umalon tulad ng palaso na pumutok sa katahimikan. Sa unang mesa sa ibaba, nakita ko ang aking ama na halos tumayo ng bigla. Si Ginoong Dino Santos, ang lalaking mapayapang buong buhay. Ngayon ang mukha ay namumula. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa silya. Halos tumayo para protektahan ang kanyang anak. Ngunit nagtaas akong ulo at napakita nga aking mamata ang kanyang mamata. Bahagyang umiling ako, maikli ngunit determinado. Tay, maktiwala ka. Kaya ko ito. Naunawaan niya. Dahan-dahang naupo muli. Ngunit ang kanyang mamata ay naglalagablap at nakatutok kay Linda. Natapos ang aking pirma. May santos tuwid at determinado, walang pagdududa. Sarado ang takip ng pluma ko. Ang tunog ng paksara ay tunog na nagwawakas ng isang palabas. Tapos na po, tita. Itinaas ko ang papel pabalik kay Kna. Linda. Agad na kinuha ni Geng. Linda ang papel tulad ng nahuling ginto. Sinuri niya ng maingat ang pirma, pagkatapos ay nagsimulang tumawa ng malakas. Ang tunog ng tawa niya ay tumalbok sa buong reception hall. Itinataas niya ang papel ng mataas tulad ng isang tropeo. Nakitang lahat, naklagda na ang manugang ko. Mula ngayon, ang aking 10 bahay ay protektado. Ang kasiyahan ng aking anak ay tunay na pagmamahal. Paulit-ulit na pinalo ng makamay karamihan ay mula sa makasama niya. Si Ramon ay huminga ng maluwag. Lumapit siya sa akin at gusto siyang yakapin sa bewang ko para mag-artista ang magmahal na mag-asawa. Galing mo, mahal. Mamaya, pagkatapos ng seremonya, ibigay na mo sa akin ang susi ng lalayan. Bumubulong siya, ang boses ay punong pag-asam gan pera. Dahan-dahan akong umilak sa kanyang, yakap na hulog sa himpapawit ang kanyang kamay. Humabang ako ng isang hakbang pasulong at hinablot ang microphone mula sa kamay ni Linda. Abala siya sa pagpapakita ng papel sa kanyang kaibigan kaya hindi niya napansin. Mga mahal na panauhin, lumakas ang aking boses sa microphone, matibay at puno ng kapangyarihan. Kakaiba sa dating pagsunod ko. Biglang lumingon si Geng. Linda, pumungot ang no. Anong gagawin mo? Kung may pasasalamat, sabihin mo ng mabilis para magsimula ng toasting. Lumingon ako kay Geng. Linda, pagkatapos ay kay Ramon, pagkatapos ay sa karamihan sa ibaba. Naktaas ang sulok nga aking labi, ang ngiting isang taong naktatapat sa pinakamahalagang sandali. Nagpapasalamat ako sa aking mahal na biyenang babae na itinuro sa akin ang isang mahalagang leksyon tungkol sa pusong tao at mga plano. At habang nandito na tayo, mayroon akong 3 mahalagang pahayag para sa lahat ng narito ngayon, lalo na para sa nobyo at sa kanyang pamilya. Puminot si Ramon. Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Ngumiti ako. Ang mga mata ko ay matalim tulad ng espada na inilabas mula sa latak. Tapos na ang laro, Ramon. Ngayon ay oras ng pagtatambat. Iniakay ko ang tingin sa pintuan ng reception hall. Dahan-dahang nabuksan ang malaking pinto, ang liwanag mula sa labas ay pumasok, lumikhang mahabang sinak na pumutol sa daan. 2 lalaki na nakasuot ng itim na barong ay pumasok, may hawa na mga makapal na briefcase. Sila ay si Ate Miguel at ang kanyang katulong. Kasabay nito, ang napakalaking LED screen sa aking likuran ay biglang pumutol at nagliwanag. Hindi na mga romantikong litrato ng kasalan ang lumabas. Sa screen ay lumabas ang malalaking pulang titik. Ang katotohanan sa likod ng 10 bahay at ang utang na 10 milyon. Ang buong reception hall ay sabay na humiyaw ng gulat. Nabitawan ni Geng. Linda ang papel na hawa niya. Namutla si Ramon. Hinawakan ko ng mahigpit ang microphone at huminga ng malalim, ang hiningangang kalayaan at paghihiganti.
Ito pa lang ang simula NG palabas. Ang hangin sa loob niyang reception hall ay naging mabigat. Parang kahit isang malakas na pagininga ay sapat na para mapiyak ang nakakainis na katahimikan. Nakatayo ako sa itaas, hawak ang mikrofon, ang mga mata ko ay nagmasid sa mga mukha na nagtataka sa ibaba. Lumapit si Ate Miguel, ang postura ay maganda, inilapag ang briefcase sa mesa ng host. Bumukas ang kandado ng briefcase, isang matunok na click na walang init at walang pagmamahal. Mga Ginoo at ginang, pakitingin ang screen. Sinabi ko, ang boses ay mahinahon ngunit malakas. Sa napakalaking LED screen, mga numero at mga larawan ay nagsimulang magsayaw. Mga malinaw na kopya ng titulong lupa, mga mapangang pagpapaunlat ng proyekto, at mga kontrak na may pulang selyo ng opisyal na notaryo. Pahayag number 1. Malinaw at tuwid ang sinalita ko. Ang daliri ko ay nakaturo sa screen. Ito ang regalo ng aking pamilya, ng aking mamagulang, Gino at Ginang Santos, na palagi naming tinatawag ng biyenang babae ko na maordinaryong tao mula sa lalawigan. Naginahon ako ng sandali para lumubog ang impormasyon sa utak ng bawat isa. 2 commercial buildings sa pinakamainit na bahagi ng lungsod, kasalukuyang inupahan ng 3 milyong piso bawat buwan. 5 vakasyong villas sa lalawigan ng Laguna ganap na nagawa at may 5-star interiors. Ang kabuwang tinasang halaga nga, lahat ng ari-ariang ito ay humigit kumulang 500 milyong piso. Sumabog ang reception hall. Oh, ay, grabe, ang mga sigaw ay walang tigil. Ang mabisita na nag-arte para sa paning ng nobyo ay nagsalita ng malakas. Nahulog pa ang matutilya sa mamesa. Ang mga nakpapautang na punong tattoo ay biglang naksabangon, ang mga mata nila ay namuklaw tulad ng headlight ng sasakyan. Napatingin ako kay nga. Linda, nakatayo siyang nakatalak sa lugar. Ang kamay ay humawak pa rin sa papel na sinipi ko. Ang mukha niya ay nagbago mula pulang hanggang kulay abo. Ang matinding pulang labi niya ay nanginginig na hindi makapagsalita. Napasinghap si Ramon sa tabi niya, ang mamata ay lumabas mula sa mukha. 500 milyon. Bumubulong si Ramon. Ang boses ay nalagas. Nanay, 500 milyon. Ngumiti ako ng malamig at lumakat palapit sa 2 ina at anak. Ang boses ko ay mahinahon ngunit nakakamandak. Eksaktong 500 milyon. Inilipat sa akin ng aking ama kahapon ng hapon ang matitulo. Sa ilalim ng batas ng pag-asawa, kapag naging kasal na tayo, ang kita na lalabas mula sa mga ari-ariang ito ay magiging ari-arian na pareho natin. Ikaw at ang pamilya mo ay magiging kasosyo sa kita, makakaroon ng pera para bayaran ang utang, magiging mayaman. Tuwirang tinitingnan ko ang mamata ni Geng. Linda, ang aking tingin ay tumatago sa kanyang madilim na puso. Ngunit nakakawa, tita, dahil ikaw mismo, ang iyong sariling mga kamay, ang nagpuwersa sa akin na lagda ng waiver ngayon. Ang aming ari-arian ay hiwalay, ang utangan isa ay hindi responsibilidad ng isa pa. Hinagis ko ang papel mula sa kamay ni Geng. Linda na nanginginig. Puti ang papel, pula ang tinta, at hindi pa tuyo ang tintang aking pirma. Ang ari-arian ng bawat isa ay para sa kani-kanila. Kaya ang 500 milyong ito at ang lahat ng kita nito ay para sa akin lang. Ang pamilya ng asawa ay walang karapatang humipo kahit isang sentimo. Singa, Linda ay parang tinamaan ng kitlat na liglik siya. Ang makamay ay nahahanap ngang sandigan para hindi mahulog. Halos natumba kung hindi nakuha ang gilid ng mesa. Umuusal siya. Ang luha ay bumaksak, hindi luha ang emosyon, kundi ngang isang taong gutom na nahulog ang gintong minahan sa harap ng bibig niya. Anak, biro lang. Sinusubukan lang kita. Sinusubukan? Pinigil ko ang kanyang salita. Ang boses ko ay nagiging mas matalas. Tinutukso mo ba ako o ginagamit mo ang salitang iyon para takpan ang iyong masamang plano, gustong magnakaw ng lantaran sa dugo ng iba? Gusto mo akong pumasok sa bahay ninyong walang tinitira para madaling pahirapan, ngunit hindi mo alam na nakdala ako ang isang kayamanan na hindi mo mapanaginipan. Tita, lumabas si Ramon at lumuhod. Sa harap ko hinawakan ang gilid ng aking baro at mahigpit na hinila. Hindi ko alam ang lahat, si nanay ay nagpilit sa akin. Sirain mo na ang papel na iyon. Magsimula tayo uli. Mahal kita. Tiningnan ko si Ramon, ang kahihiyan na lantarang nakalantat sa liwanag ng entablado. Dahan-dahang ngunit determinadong itinakwil ang kanyang kamay mula sa aking baro. Huwag mo akong hawakan.
nakakadiri ka. Lumapit si ate. Miguel, kinuha ang waiver, inilagay sa briefcase at sinara ito. Ang tunong ng paksarang ng kandado ngayon ay tulad ng martilyo ng isang hukom na nagpapahayag ng death sentence para sa kanilang kasakiman. Hihilingin po sa lahat na maging tahimik para sa pangalawang pahayag ng aking kliyente. Nagsalita si ate. Miguel sa microphone. Biglang naging tahimik ang lahat sa reception hall. Ngunit ngayon, ang kapaligiran ay hindi na pag-usisa kundi sukdulan na tensyon. Alam ng lahat na simula pa lang itong pagtatambat. Nakita ko ang aking ama sa ibaba ng guminggit. Ininom niya ang kanyang tsaa ng walang ingat. Ang ayos niya ay tulad ng isang tao na nanunuot ng magandang palabas. Huminga ng malalim sigang. Linda, hawak ang kanyang dibdib. Ang mga mata ay puno ng put habang tinitingnan ako. Alam na niya na ang tunay na bangungot ay darating pa. Kinindatan ko ang sound technician. Sa LED screen, nawala ang imahe nga titulong lupa at pumalit ang isang serye nga litratong lihim na kinuha at maga-screenshot ng mga mensahe sa Messenger at Facebook. Pangalawang pahayag. Sabi ko ng malamig tulad ng hanging amihan. Tungkol sa magandang karakter at tapat na pagmamahal na palagi niyang ipinagmamalaki. Sa screen ay malinaw na lumabas si Ramon kasama ang isang batang babae sa isang bar, niyayakap ang isa't isa. Isang larawan ng dalawa sa isang resort na 5 bituin sa eksaktong panahon na ako ay may sakit sa bahay at naglilinis para kay Genge. Linda, at partikular na isang mensahe na ipinadala ni Ramon sa babae. Angel, hintay ka lang. Malinlang ko muna ang probinsya ng ito at kapag nabenta na ang lupa nila, kukuha ako ng 10 milyon. Bibilhin ko ang bahay para sa iyo. Pagkatapos ipaalis ko siya. Ang buong resepsyon hall ay nagputok ng reaksyon magaay at grabe at walang hiya. Ang makakamahanak na panik na nobya ay nagsimulang makpulungan at kumaway. Ang makakaibigan ni Kang. Linda ay naktakip nakbibak at natawa ng pababa ang makamata ay puno ng tukso. Ang babaeng nasa litrato ay si Angel ang kasosyo sa negosyo at kasalukuyang kasama ni Ramon sa higaan. Isa-isang ipinakilala ko ito ng bawat salita. Sinabi ni Ramon sa akin na si Angel ay isang nakatulong. Sa kanya sa negosyo pala ang negosyo ay ganito ang mukha. Naging walang dugo ang mukha ni Ramon. Umatras siya at natamaan ng isang istante ng nga champagne glasses bumaksak ang lahat. Crash! Ang tunog ng basak na salamin ay umalon kasabay ng tunog ng kahihiyan. Patayin! Patayin na iyan! Sumigaw Signg. Linda at lumabas patungo sa control table ngang sound system tulad ng isang hayop na nababaliw ngunit siya ay nahinto ngang 2 bodyguard ng aking ama. Nagpatuloy ako ng hindi matinag at ang pinakamalaga pang bagay tungkol sa perang 10 milyong tinikis niya sa akin bilang investment. Hinila ko mula sa aking bagang isa pang papel. Kahapon, lagdaan ni Ramon ang papel na ito nang tanggapin ang pera mula sa akin. Sinabi niya na ito ay pamamaraan para sa lehitimong pamumuhunan ngunit hindi mo ito binabasa ng maayos. Ramon, hindi ba? Itinaas ko ang papel sa harap ng liwanag. Ito ay isang promissory note ng Hiram. Ramon Santos. Halaga, 10 milyong piso. Interes, ayon sa regulasyon ng bangko, takdang oras. Kapag natapos na ang kasal o kapag pinalyangang isa sa 2 partido ang kasalan. Tiningnan ko si Ramon na nanginginig ng buo. Ramon, ipinapaalam ko ng formal ang kasal na ito ay kanselahin ng agad. Kaya ang utang na ito ng 10 milyon ay dapat nabayaran. Bitak mo iyan. Sumigaw si Ramon. Ang boses ay lumabas ng hindi natural sa takot. Ibinigay ko na kay Angel ang pera. Wala na akong kahit 1 piso. Iyan ang iyong problema. Nakikiramay akong tumango. Ibinigay mo ba sa krida? Ginastos sa kripto? O ginamit para sa bayad ng utang? Sa nagpapawatang hindi ko pakialam. Alam ko lang na puti ang papel, pula ang tinta, may notaryo at opisyal na selyo. Lumayo ako mula sa kanya. Kapag hindi mo binayaran, mag-imbestiga at mag-akusa ako sa iyong estafa sa pamamagitan ng swindling. Sa 10 milyong piso na halaga, ang parusa ay mula 10 hanggang 20 taon sa bilangguan. Ang 2 salitang bilangguan ay tulad ng 2 batong, mabigat na bumaksak at winasak ang lahat ng kalooban ni Ramon. Lumuhod siya sa sahig, ang luha at uhog
ay nagalatmat sa kanyang mukha gumapang patungo sa aking manggapaa. May, nakamali ako. Huwag kang magpapatawad, ipoproseso ni Angel ang pera. Pakiusap sa akin. Si Angel, napatawa ako ng mapait. Nakalulan na siya sa eroplano. Naglalakbay gamit ang iyong pera. Manunong ang ganitong uri ng babae ay babalik para iligtas ka. Nakatayo si Genege. Linda na nangginginig at tumingin sa anak niyang lumuhot ng kahiyahiya pagkatapos ay lumingon sa akin na ang magamata ay naglalabasan nege apoy. Gusto niyang lumapit at punitin ako. Ngunit nang makita ang mga nagpapawatang sa ibaba na nagsisimulang tumayo at tuwit na nagsasagawa ng pag-usap, nataranta sigang. Linda, narinig na nga nagpapautang ang lahat. Alam na nila na si Ramon ay hindi lang nabigo na makuha ang gintong minahan, may bagong malaking utang pa at may panganib sa bilangguan. Ang may utang na napunta sa bilangguan, sino ang magbabayad sa kanila? Nasaan si Ramon? Nilalayuan ba niya kami? Sumigaw ang isa, Sam nga nagpapautang at inihagis ang baso nga, serbesa sa entablado. Crash! Ang buong reception hall ay nagulo, ang makapanauhin ay nagsimulang tumakbo palabas. Ang kapaligiran ay nagiging kaguluhan tulad ng isang pabrika ng problema. Ngunit nakatayo pa rin ako dun, malamig at mapagmalaki. Hindi pa tapos ang palabas. Mayroon akong huling tikas para sa babaeng iyon. Ngang, Linda, tinawag ko ang pangalan niya, wala ng titapa. Huwag na siyang mag-alala para sa anak niya, mag-alala na lang siya para sa kanyang sarili. Ang ikatlong pahayag na ito ay para sa kanya. Nang marinig ni Linda ang tawag sa kanyang pangalan, biglang nagulat at lumingon. Ang makapal na layer ng powder sa kanyang mukha ay tinunaw ng pawis at luha, ngayon ay mukhang parang isang nalulumong payaso sa isang nabigong sirkus. Ikaw, ano pa ang gusto mo? Hindi pa sapat ang ginawa mong pinsala sa aming pamilya? Umungal siya, ang boses ay naging paos mula sa paulit-ulit na pagsiga. Mayroon akong 10 bahay. Ibebenta ko ang mabahay at babayaran ang utang ng anak ko. Hindi kita takot, masama kang manugang. 10 bahay. Napatawa ako. Ang tawa ay umaling-aungaw. Sa lahat ng sulok ng reception hall na punong kaguluhan, lahat ay natahimik ng sandali. Nananaginip ka ba sa tanghaling tapat? Kinindatan ko si Ate Miguel. Hinugot niya ang huling set ng dokumento, pinakamakapal, pinakamahalaga. Geniga. Linda. Sabi ni Ate Miguel, ang tinig ay kalmado ngunit nakakamatay. Ayon sa mga rekord na nakolekta namin mula sa bangko at iba pang opisyal na ahensya, ang 10 bahay na ipinagmamalaki mo sa lahat sa katotohanan ay 2 bahay na mababa ang antas na kasalukuyang napapailalim sa demolition para sa pagbabago ng lugar, walang malaking halaga ng bayad pinsala. 3 lote na napiit sa matagal na mga legal na kaso at ang 5 natitirang bahay. Huminto siya sandali. Inaayos ang salamin niya. Lahat ay nakipagkasunduan sa bangko bilang kolateral para makakuha ng kapital para sa crypto investment gang, anak mo at para sa personal na pagpapaganda mo at mga mamahaling pagbili. Ngayon, lahat ng ito ay overdue at ang bangko ay nagpalabas ng opisyal na desisyon para ibenta ang mga ari-arian ngayong umaga. Nagsisinungaling kayo, nagsisinungaling. Sumihaw si Linda. Ang makakamay at pa ay nagsisihaw din. Ako ay marangal, hindi ako mahahawakan gang bangko. Hindi pa tapos. Nagpatuloy ako. Bumabangang isang baitang para tumingin ng tuwid sa kanyang mukha. Ibinenta ng bangko ang masamang utang mo at ang bumili ngang lahat ng mga utang na iyon ako. Namatay si Linda sa biglang katahimikan. Ang mamata ay bumukas ng malawak, parang mabibiyak ang kanyang katawan. Sa madaling salita, bawat salita ko ay binibigyan ko ang diin. Ngayon ako ang pinakamalaking nagpapautang mo. Lahat ng bahay na tinitirhan mo, inupahan, maging ang palasyong ito na kinatatayuan natin, ang desisyon ay nasa akin. Hinila ko mula sa bulsa ang isang pulang abiso. Ito ay utos ng pagbawi. Mayroon akong karapatang palayasin kayo agad. Mawawalan kang lahat, walang bahay, walang pera, punong utang. May anak sa bilangguan. Nagtitisot si Linda, ang makamay ay humawak sa kanyang kaliwang dibdib. Ang bibig ay nakabukas ngunit walang lumabas na tunog.
Ang atake sa puso ngayon ay hindi na nakukunwari at bumagsak siya sa sahig na entablado. Isang malakas na bulakta. Nahulog ang kanyang malaking headdress at nagigulong sa aking mga pa. Nanay! Nanay! Tumakbo si Ramon sa tabing ng kanyang ina, umiyak ng biglang malakas. May, pinatay mo ang nanay ko. Ang sama-sama mo talaga. Tumingin ako pababa sa dalawang ina at anak walang nag-alap na habag sa loop ko. Masama ba? Nang pinilit niya akong lagdaan ang waiver, naisip ba niya na masama siya? Nang niloko mo ako para ibenta ang lupa ng aming pamilya, naisip mo ba na masama ka? Ito ay ang tinapon mong bato na bumalik sa iyo. Iyan ang karma. Lumingon ako palayo sa kanila at tumingin sa aking ama. Tumayo na si Ginoong Santos, lumakat patungo sa entablado. Inyabot ang kamay para tanggapin ako. Ang mapagal niyang makamay ay mainit at matatak na matatak. Uwi na tayo, anak. Ang boses niya ay matamis at mahinahon. Nahintay pa ang sinigang na munggo sa bahay. Hinawakan ko ang kamay ng aking ama, ngunit bago ako humakbang paalis, lumingon ako sandali kay Geng. Linda na nakahiga at naghihingalo sa sahig at kay Ramon na nanginginig. Hindi ako walang awa tulad ninyo. Bibigyan ko kayong 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan, ayusin ninyo ang inyong mga gamit at umalis sa bahay. Pagkatapos ng 1 buwan kung nandun pa rin kayo magpapadala, na ako nang mamanggagawa para ibagsak ang lahat. Iyan ang huling biyaya na ibinibigay ko sa pangalan ng ating dating relasyon. Pagkatapos nun, tinaas ko ang aking baro at tuwirang lumakat palabas. Ang karamihan ay automatikong nakparaan sa makabilang panig para bidyang landa sa kuwatang kakeingama. Ang ganak papautang ay naksabog na patas sa entablado sinalakay si Ramon at Gning. Linda, ang masigaw, ang pahingingang utang, ang pag-iyak lahat ay tumalon sa aking likod, parang isang maingay at magulo na musika panukto ang pagtatapos para sa isang pamilyang puno ang kasakiman at pagkukunwari. Sa labas ng pintuan, ang sinahang araw ay maliwanag na tumatama sa aking mukha. Huminga ako ng malalim ang hangin ng kalayaan. Tapos na ang bangungot. 1 buwan pagkatapos, tinanggap ngang Maynila ang unang ulan ngang bagyong panahon, maulap ang langit, maalon ang hanging amihan. Nakaupo ako sa loob nga, sasakyan na nakaparada ng kaunting layo. Tahimik na nakmamasit sa labas ng kanilang bahay sa pamamagitan ng bahagyang ibabang bintana. Eksaktong 1 buwan ngayon ang araw na dapat na silang lumabas. Nabuksan ang kalawanging bakal na pintuan, lumabas si Ramon una. Sa kamay niya ay 2 plastic bag na puno, iyan ang lahat ng natira sa kanya. Wala na ang makintab na barong. Wala na ang mamahaling sapatos. Nakasuot siya ng namutlang polo na may mansa, sa kilikili at mga lumang sinalas. Ang mukha niya ay namutla, gupit ang balbas, ang mga mata ay nalulubog dahil sa matuling pag-iwas sa mga nakpapautang. Sumunod si Geng, Linda. Ang babae ay lumanda ng 10 taon sa loob ng 1 buwan. Ang buhok niyang dati ay mahusay na ayos, ngayon ay malikot at halos kalahating puting-puti, isinukbit ng basta-basta sa batok gamit ang goma. Dahan-dahan siyang humakbang, isang kamay ay nakasuporta sa isang bastong pamakaw, ang isa ay humihila ngang basak na maleta. Ang tunok ngang basak na gulong ngang maleta sa aspalto ay kumanta ng masakit. Bilisan mo na. Lumingon singo. Linda at sinigawan si Ramon. Ang boses ay mahina ngunit mataas pa rin ang tonong mainit-init tulad ng hangin na dumadaan sa makitit na bukas ng pinto. Sinanay ang may kasalanan nito. Inihagis ni Ramon ng malakas ang 2 bag sa bangketa at sumigaw ng walang lakas. Sinanay ang matakaw, pinaksalita mo ako na pakasalin siya. Pinilit na pirmahan niya ang papel, pinaksamantalahan siya. Ano na ngayon? Wala akong piso, ninakaw ni Angel ang pera. Natanggal sa trabaho, tinutugis ng mga nakpapautang. Nasira ang aking buhay, pananagutan mo, nanay. Sinong gagawa nito? Akala ko'y para sa ikabubuti mo, sa pagpapayaman mo. Sino ba ang ulol na hayaan ang ganitong mangyari? Nanginginig nga. Linda, itinaas ang bastong pamakaw na parang hahampas, ngunit ang lakas niya ay hindi sapat. Nagtitisot siya at naupo sa basang bangketa. Walang hiya. Sinisisi mo ang nanay mo. Naupo sila roon sa gitna ng ulan, nagawe at nagsisi sa isa't isa. Ang nakapitbahay na dumaan ay bawat isa ay umiling, walang tumigil para mag-alala, walang naawa. Nabuhay sila ng sobrang masama, lubos ang pagamak sa iba, kaya ngayon nang babagsak sila.
Wala kahit isang kaibigan ang natira. Tiningnan ko ang larawang iyon. Sa loop ko ay walang kasiyahan tulad ng inaasahan ko, naramdaman ko lang ang kawalan at habag. Tunay silang kaawa-awa sa kanilang sariling kahangalan. Itinayo nila ang kanilang palasyo sa buhangin sa pundasyon ng kasakiman at nang dumating ang malakas na alon, lahat ay naging bula lamang. Tumigil sa harap ng bahay ang isang maliit na truck. Ito ay isang sasakyan ng kumpanya ng pagbawi ng utang para kunin ang mga natitirang gamit sa loop bilang kahalili sa utang. Ilang matitipunong lalaki ang nakdala ng sofa palabas. Ang malaking TV, ang malaking refrigerator, ang mabagay na palagi niyang ipinakmamalaki bilang klase ngayon ay inihahagis sa truck tulad ng basura. Tiningnan ni Ngang Linda ang magamit na iyon, ang luha niya ay humalong kasama ang ulan. Tumayo siya at niyakap ang paang driver. Manong, puwede ba akong humingi ng rice cooker? Wala na akong pangluto. Hinagip ngang driver ang paa niya at itinulak siya. May 10 milyong utang. Nagtatanong pang rice cooker. Kayong mga palalong mayabang. Nagbukas ang truck at lumabas ng mabilis. Nagpausok ng itim sa mukhang dalawang ina at anak. Inangat ni Ramon ang kanyang ina. Dahan-dahang hinila papunta sa hintayan ng jeep. Ang anino nila ay maliit at nagi sa sadako-dakong mabilis na taong kalye. Hinila ko ang bintana ng sasakyan. Sina Kuya Driwa. Sinabi ko sa super. Tapos na. Umikot ang sasakyan. Hindi ako lumingon. Ang maabunang, palabas na iyon, hayaan na ang ulan ang mag-alis ng lahat. Mayroon akong isang magandang kinabukasan na kailangang simulan. 2 taon pagkatapos, nakatayo ako sa balkonaheng ika-20 palapag ng aming opisina, nakatingin sa lunsot na nagdadasal ng nga ilaw. Hindi na ako ang dati ang mahiyaing empleyada. Ako na ang CEO ng kumpanya ng real estate ng aking ama, nakasuot ng eleganteng pinagandang barong nagpapakita ng kumpiyansa at kapangyarihan. Ngunit ang nakpapaligaya sa akin higit sa lahat ay hindi ang nga ari-arian o katayuan sa lipunan, kundi ang kapayapaang naramdaman ko sa aking kaluluwa. Natuto na akong magbitaw ngang galit at sa mangang loop. Ang pagtataglayng galit ay tulad ng pag-inom na lason habang inaasahan mong ang iba ang mamamatay. Inalis ko na ang lahat ng lason na iyon sa aking katawan. Ngayon ay araw ngang kapistahan. Kasama ang aking ama, pumunta kami sa isang tahanan para sa mga nangangailangan sa labas ngang lungsod. Nagdala kami ng bigas, gatas, damit panlaban sa lamig para sa mga nag-iisang matatanda. Habang nagbibigay kaming regalo sa luban, biglang natahimik ang aking mahakbang. Sa sulok ng bakuran, sa ilalim ng isang punong atsatsiya na pulang-pula na ang dahon, isang payat na babae ang nakayukot na mimilingang gabakanteng boteng plastik para sa sako niya. Nakasuot ng lumang nitid, sweater na butas ang kasuotan. Ang ulo ay nakabalot ng lumang tela. Kahit ang mukha niya ay puno ng nguso. Ang mga mata ay maulap sa edad at paghihirap, na kilala ko siya agad. Signing, Linda. Nakatayo akong tahimik na nagmamasid. Nakita niya ang isang bakanteng botengang soda na may natitira pang kaunting tubig. Itinaas niya at ininom ang natitira. Pagkatapos ay maingat na pinindot at inilagay sa sako. Isang mapanglaw at masakit na larawan. Narinig ko mula sa mga sisters ng tahanan na ang babae ay iniwanan ng kanyang anak na lalaki. Lumalagalag siya sa lugar-lugar. Ang isipan ay palipas-palipas at ilang buwang na siyang ninalagaan ng tahanan. Lumapit ang aking ama sa tabi ko at mahinang naktanong. Ano ang gagawin mo? Magbabati ka ba sa kanya? Umiling ako. Hindi. Tatay. Kung makikita sila, mas lalo lang siyang mapapahiya at maalburoto. Ang nakaraan ay tapos na, hayaan na nating matulog ng tahimik. Tinawag ko ang sister na namamahala, hinila ang isang makapal na sobre mula sa aking bag at ibinigay sa kanya. Sister, ito ay maliit na donasyon, pakiusap, bilhin ang gamot, damit, at masustansyang pagkain para sa matatandang nangangailangan dito. Ngunit huwag pong sabihin kung kanino ito nanggaling. Sabihin na lang na mula sa charity fund ng tahanan. Tumingin sa akin ang sister ng may pagpapahalaga. Ang isa nating tatanda ay nakakaawa talaga. Bawat gabi, sa pagtulog niya, palagi siyang tumatawag ng pangalan ng anak niya at umiyak na humihingi ng tawad sa manugang. Mukhang marami siyang pinagsisisihan. Ngumiti ako, isang ngiting magaan.
tulad ng naipsan ng daan-daang librang pasan sa balikat. Sana sa mga natitirang araw ngang kanyang buhay ay mahanap niya ang kaunting kapayapaan. Lumingon ako at lumakad patungo sa labas. Ang liwanag ng hapon ay madilaw at may gintong sinak na dumadaan sa madahon ng puno, nakakalat ng magandang liwanag sa bakuran. Sa pintuan ng tahanan, isang lalaki ang naghihintay sa akin. Hindi siya nakasakay ng malaking kotse, nakatayo lang siya sa tabingang. Kanyang pickup truck na puno ngang putik sa gulong dahil naksurvey pa lang sa construction site. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng mahinahon, ang ngiting mainit tulad ng sikat ng araw sa taglagas. Si Marco, isang taong matanda, mapanuri, at nagmamahal sa akin hindi dahil sa kayamanan ng aking ama kundi dahil sa tao ako. Tapos na. Uwi na tayo. Sabi ni tatay mo, may sinigang na baboy ngayon. Tumawid ako patungo kay Marco at hinawakan ang kanyang kamay. Magaspang ang kamay niya, ngunit ligtas na ligtas ang pakiramdam. Tumingin ako sa asul na langit at humingangang malalim amoy ng lupa, ng kalayaan, at ng kasiyahan. Singang Linda, si Ramon, ang lahat ng kanilang gapaka na lahat ay lumayo na sa aking nakaraan at naging mahahalagang aral para mas mahalin ang kasalukuyang kaligayahan. Naunawaan ko na ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang ilubog ang iba sa putik kundi ang umahon sa sarili at tanggapin ang sikat ng araw, mabuhay ng maliwanag at mabuti. Iyan ang tunay na tagumpay. Salamat sa inyong mahalagang oras na ginugol sa pakikinig sa mga pagbabahagi mula sa buhay. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, ibahagi sa inyong mamahal sa buhay, at i-subscribe na kasama ang pagon ng notification para hindi kayo makaligtaan ng anumang mahalagang nilalaman. Samahan ninyo kami sa pagbuong isang mainit na komunidad kung saan ang bawat isa ay maaring matuto, magbahagi ng karanasan, at mahanda ngang isang buhay na puno ng kalusugan at kaligayahan ng isip.